Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1911-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dala ang divine grade na Sun Moon Asher Sky Pill, umalis si Changgya na kontento. Nagawa ni Mateo na pinuhin ang napakaraming spirit divine pills. Ngunit para sa City Lord Manor, natural na hindi niya gagawin ang lahat. Gayunpaman, sapat na ang mga purple spirit divine pills. Kalimutan mo na ang 9 Pledge Imperial Capital, kahit sa malalaking imperial na kabisera, wala ring makakahanap ng higit sa iilang alchemist na kayang magpino ng divine grade level 9 medicinal pills. Siyempre, malaki rin ang pinagbayaran ng City Lord Manor para dito. Kakaalis lang ng paa ni Changgya nang ang pinuno ng Flowing Wind Establishment, si Zian Li, ay nagdala ng isang grupo ng mga tao papunta sa Heavenly Eagle. Natural lang na lumapit din sila para humingi ng gamot. Hindi maganda ang impresyon ni Mateo sa Kunming Academy, pero hindi rin niya palalampasan ang pagkakataong humingi ng napakataas na presyo. Ang pinakakulang sa kasalukuyang Southridge 10 City ay ang mga mapagkukunan ng cultivation at mga gamot na may kinalaman sa espiritu. Hindi maaaring manatili si Mateo sa Heavenly Eagle Imperial City para protektahan ang mga taong ito. Dahil ganoon nga, hayaan mong lumakas ang mga taong nakapaligid sa kanya, natural lang na wala ng mga taong mangangahas na apihin sila. Parang napag-usapan na, pagkatapos paalisin si Zian Li, dumating din ang mga tauhan ng Linghua Pavilion. Pero, naiiba sa dalawa, iisa lang ang nagmula sa Linghua Pavilion. Ang taong ito ay si Scarlett. Nang ang pinong kagandahang ito na walang sino man ang makapagpigil na mahalin nang makita siya ay nakatayo sa harap ni Mateo, pakiramdam ni Mateo ay nalagutan siya ng hininga. Napakagandang babae. Halos lumuwa ang mga mata ni Cooper sa tabi ni Mateo. Bahagyang ngumiti si Scarlett at yumuko kay Mateo. Ang makasalanang si Scarlett ay nagbibigay-pugay kay Lord Patrolling Inspector. Ang ngiting ito ay nagpasaya sa puso at lalong nagpapresko sa isipan. Si Cooper ay nasa tugatog ng sigla at halos manghina na. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, anong kasalanan ang meron? Bahagyang nagulat si Scarlett sa kanyang puso, noon lang niya nalaman na minamaliit niya si Mateo. Ang hitsura ng isang babae ay talagang isang malaking sandata na pumatay sa mga lalaki. Si Scarlett ay palaging may lubos na tiwala sa sarili niyang hitsura. Ang bawat kislap at ngiti niya ay sapat na para mabaliw ang sinumang lalaki. Nang makita ni Trent si Scarlett, ang buong pagkatao niya ay lumutang sa kalangitan, naiwan siya sa kanyang awa. Pero saglit lang nagulat si Mateo at mabilis na bumalik sa normal. Si Scarlett ang nagudyok kay Trent na harapin ang Heavenly Eagle at muntik na siyang magdulot ng isang sakuna. Ang abalang anyo ni Scarlett ay talagang nakalulunos tingnan. Lihim na nagulat din si Mateo sa kanyang puso, ang sining ng pang-aakit ng babaeng ito ay talagang napakalakas. Kung hindi dahil sa Soul Suppressing Pearl, kahit gusto pa niyang makabawi ng linaw, imposibleng maging ganito kabilis. Ang ganitong uri ng sining ng enchantment ay napakatalino. Hindi makita ni Mateo ang kahit kaunting bakas ng enchantment art mula sa katawan ni Scarlett. Walang pagyayabang, walang pang-aakit, ngunit binigyan kanya ng pakiramdam ng immortal na chi na kumakalat sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon, na parang isang dalagang diwata na lumampas na sa makamundong mundo. Kung hindi magiging madali para kay Cooper na sumuko. Matagal na siyang nagsanay kasama si Mateo, kaya ang kanyang kalagayan ng pag-iisip ay matagal ng pambihira. Gayunpaman, hindi ito sapat. Nang makita si Scarlett, mabilis na naunawaan ni Mateo ang nangyari kay Trent. Muntik nang magdulot ng sakuna. Scarlett, huwag mong sabihin sa akin na walang kinalaman sa iyo ang problema ni Jane Jade Hall. Ngumisi si Mateo, at naging matalim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pero nanatiling nakangisi si Scarlett at naguguluhan, hindi maintindihan ni Scarlett. Malamig na sabi ni Mateo, hindi mo naman siguro iisipin na hindi ko sisirain ng walang awang ang isang bulaklak dahil lang sa angking ganda mo na parang isang diwata, di ba? Napakatalino ng iyong sining sa pang-aakit, pero kulang pa rin ito sa pamantayan para harapin ako. Clank! Clank! Hindi pa nawawala ang boses ni Mateo nang biglang lumabas ang Frost Counter Sword sa kaluban nito, si Scarlett ang target.
Hindi pa nakakabalik sa katinoan si Cooper at gulat na sumigaw, "Kamahalan, ano ang gusto mong gawin?" Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Scarlett at gusto niyang iwasan ang espadang ito. Ngunit natuklasan niya na wala na siyang matatakbuhan. Ang espadang ito ay masyadong mabilis at mabangis. Napakataas ng talento ni Scarlett, ngunit isa lamang siyang Seventh Firmament Celestial Deity. Imposibleng maging katapat ni Mateo. Sa sumunod na sandali, ang espada ni Mateo ay tumama na sa kanyang lalamunan. "Kamahalan, huwag!" Sigaw ni Cooper. Malinaw na tuluyan na siyang sumuko. Ngunit sa oras na ito, isang pag-agos ng mahiwagang kapangyarihan ang pumasok sa kanyang isipan. Nanginig ang buong katawan ni Cooper, at sa wakas ay bumalik na sa normal ang kanyang mga mata. Ito. Ano ang nangyari sa akin ngayon lang? Nang makita ang eksenang ito, nanikip ang mga mata ni Scarlett. Sa wakas ay nalaman niya na may nakita siyang eksperto. Ang pagkamit ni Mateo sa larangan ng banal na kaluluwa ay sadyang nakakatakot. Nang maramdaman ni Scarlett ang malamig na hangin na lumalabas mula sa dulo ng espada, naramdaman niya na tinatawag siya ng Diyos ng kamatayan. "Wala akong pakialam kung ano ang plano ng Linghua Pavilion ninyo sa likod, pero hindi ninyo ako dapat ginising. Dahil ginising ninyo ako, dapat kayong maging handa na mawala ng kamalayan." Puting-puti na ang kutis ni Scarlett. Wala nang pag-asang swertehin sa puso niya, at tila medyo kinakabahan siya habang sinasabi, "Lord Patrolling Inspector, patawarin mo po ang aking pagkakasala." Scarlett. Gusto lang sana ni Scarlett na gamitin si Jinsong para lumunin ang teritoryo ng Kungming Academy kasama ang City Lord Manor. Pero hindi ko inaasahan na gagawa siya ng ganito kalupit at kasamaang bagay. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, "Kung ikaw ang nagmamanipula sa likuran, matagal ka ng patay ngayon." Pinagnanasaan ni Jinsong si Scarlett, ito ay tiyak. Pero nahalata ni Mateo na hindi nahulog si Jinsong sa sining ng pang-aakit ni Scarlett, o dapat ba niyang sabihin na hindi siya kontrolado ni Scarlett? Ang pakikibaka ng tatlong malalaking paksayon, ang pagbintang kay J&J Hall, kahit hindi natuwa si Mateo tungkol dito, naiintindihan naman niya. Pero ang nangyari kay Brianna ay labis na nagpagalit kay Mateo. Kaya naman, kahit ano paman, hindi magiging maganda ang magiging resulta ni Jinsong. Kahit hindi siya ipadala ni Wendell, tiyak na hihingi rin ng sagot si Mateo sa hinaharap. Namutla ang kutis ni Scarlett habang natatakot niyang sinasabi, alam ni Scarlett ang kanyang pagkakamali, maaari pong parusahan ng kamahalan ang anumang nais ninyo. Lahat ng nangyari sa harap ng kanyang mga mata ay ibang-iba sa kanyang inaakala noon. Kahit gaano pa kalakas si Mateo, isa lamang siyang martial artist sa Celestial Deity Realm. Naisip niya na maaari siyang umasa sa kanyang enchantment art para makatakas sa isang kalamidad o kahit humingi ng mga medicinal pills. Hindi siya magiging hanggal hanggang sa puntong mabibigyang orasayon niya si Mateo. Ngunit ang pag-impluwensya sa desisyon ni Mateo sa pamamagitan ng kanyang malalim na sining enchantment ay magagawa pa rin. Tulad noong nakipag-ayos siya kay Jinsong noon. Pero ngayon, natuklasan niya na siya ay lubhang mali. Kaunti na lang at mawawala na ang buhay niya. Wala nang iniisip si Scarlett na swertehin at tanging ang tadhana na lang ang kaya niyang gawin. Itinabi ni Mateo ang espada, bumalik sa kanyang upuan, at sinabi sa malamig na boses, "Nandito ka rin para humingi ng gamot, di ba?" Nagbago ang ekspresyon ni Scarlett at mahinang sinabi, "Matalino ang kamahalan." Sabi ni Mateo, "Hindi naman sa hindi ka maaaring humingi ng mga tableta, pero ang kabayaran mo ay 5 beses na mas malaki kaysa sa 2 pang paksayon." Nagulat si Scarlett at magsasalita na sana, ngunit narinig niya si Mateo na nagsabi sa malamig na boses, "Huwag mo akong pag-usapan ng walang katuturan. Walang kondisyon na dapat pag-usapan. Kung hindi ka sasang-ayon, bumalik ka na. Sa hinaharap, hindi na rin makikipagnegosyo ang Southridge ko sa iyong Linghua Pavilion." Nang marinig iyon ni Scarlett, kinagat niya ng marahan ang kanyang labi at nagbigay ng pagsaludo kay Mateo habang sinasabi sa mahinang boses, "Mateo, ang mababang babaeng ito ay hindi maaaring magdesisyon. Maaari mo bang hayaan ang mababang babaeng ito na sumangguni sa opinyon ng Pavilion Lord?" Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Sige, umayos ka. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan." Masyadong malakas ang engkanto ni Scarlett, kaya kung hindi man lang siya binigyan ng babala, baka marami pang tao ang mabaliw sa isipan niya.
Pagkaalis ni Scarlett, nakaramdam si Cooper ng patuloy na takot habang sinasabi niya, kamahalan, ang babaeng ito ay napakalakas. Tumango si Mateo at sinabing, ang kanyang sining ng enchantment ay natural na ipinanganak. Wala ni Katie na depekto. Ang kanyang banal na kaluluwa ay mas malakas din kaysa sa mga martial artist na may parehong ranggo, napakahirap harapin. 1912. Instinctive na naramdaman ni Mateo na hindi simple ang Scarlett na ito. Bihira rin makita ni Mateo ang ganitong kakaibang sining ng enchantment sa buong buhay niya. Kung talagang ibibigay niya ang lahat ng makakaya niya, malamang na mahihirapan din si Jinsong na iwasan ang ganitong uri ng makapangyarihang nilalang. Mayroon pa ring kapangyarihan sa True God Realm sa likod ni Jinsong, kaya naman mahigpit na sinusunod ni Scarlett ang wastong pagpipigil. Kung gayon, bakit pa rin magpipino ang kamahalan ng mga table tasks para sa kanya? Nagtatakang tanong ni Cooper. Bihira niyang makita ang seryosong anyo ni Mateo at hindi niya maiwasang lihim na magulat. Nang harapin ni Mateo ang mga malalakas na puwersa ng True God, kalmado rin ang kanyang itsura. Hindi simple ang babaeng ito. Hindi rin simple ang Linghua Pavilion na iyon. Dahil ipinadala nila rito si Scarlett, ipinapakita nito na ayaw nilang mawala ang lahat ng kagandahang asal sa atin sa ngayon. Siyempre, hindi rin tayo ang kanilang katapat ngayon. Kaya, mas mabuting manatili na lang tayo sa ating mga linya at pakialaman ang sarili nating mga gawain, sabi ni Mateo. Ang Linghua Pavilion na ito ay palaging nagbibigay kay Mateo ng misteryoso at di maarak na pakiramdam. Kung ikukumpara kay Wendell at sa iba pa, ang Pavilion Lord Linghua na iyon ay malinaw na mas mahirap hulaan ang kanyang lakas. Pero, dahil sa pagkakataong ito na humingi ng napakataas na presyo, natuwa rin si Mateo. Habang nasa daan, si Scarlett ay talagang nagpigil ng sarili. Gumamit siya ng isang sikretong sining para tuluyang matakpan ang immortal na chi sa kanyang katawan, na nagmumukhang mas ordinaryo sa mga nakasaksi. Hindi nagpadala si Mateo ng mga tao para bantayan siya, pero dahil dito ay mas lalo pa siyang nangahas na huwag masyadong magpaapekto. Pagbalik sa kanyang tahanan at pagsasara ng pinto at mga bintana, biglang lumabas ang mga sinag ng liwanag mula sa katawan ni Scarlett. Nakita ko lang siyang bumubulong palayo, at pagkatapos ang mga tuldok na iyon ay tuluyang naging isang liwanag na takip na bumabalot sa buong bahay. Kasunod nito, isang sinag ng dilaw na liwanag ang lumabas mula sa kanyang glabela at naging isang mapanlinlang na lalaking nakaitim na damit at lumapag sa kabilang panig. Kung nandito si Mateo, makikilala niya na ang lalaking nakaitim na roba na ito ay ang misteryosong Pavilion Lord Linghua. Pagbibigay galang kay Protector White Redwood. Yumuko ng malalim si Scarlett sa lalaking nakaitim na damit. Bahagyang tumango ang lalaking nakaitim na roba at sinabing, napakahusay talaga ng batang ito. Isang bahid ng pagkagulat ang sumilay sa magagandang mata ni Scarlett nang sabihin niya, kahit ikaw, Protector with Erwood, hindi ba't kapareha rin niya? Sabi ng lalaking nakaitim na damit, gusto ko sana siyang palihim na obserbahan noon, pero hindi ko alam kung bakit, lagi akong kinakabahan. Pakiramdam ko, hanggat ang kaunting banal na sentido ko ay umalis sa glabelo mo, tiyak na maaalis niya ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Scarlett at sinabi niya, walang epekto sa kanya ang immortal dream art ko. Ito pa rin ang unang beses na nakatagpo ko ito. Dati, kahit ang mga True God Powerhouse ay hindi rin ito kayang matukoy. Ang immortal dream art ni Scarlett ay ibang-iba sa mga ordinaryong enchantment arts. Hindi ito isang spell na direktang tumatarget sa mga banal na kaluluwa ng ibang tao, kundi isang uri ng Divine Soul Reflex Technique, na nakakaapekto sa mga pandaman ng kabilang panig, na lubhang hindi napapansin. Hanggat hindi siya nagkukusa na makipag-ugnayan sa banal na kaluluwa ng kabilang panig, imposibleng matuklasan ito ng kabilang panig. Simula nang matutunan ito ni Scarlett, hindi pa siya nabigo noon. Hindi ko inaasahan na ngayon, direkta itong nabasag ni Mateo. Sa simula ay gusto ko pa ring alamin ang kanyang pinagmulan, ngunit kung titingnan ngayon, ang batang ito ay mas mapanghamon pa kaysa sa inaakala ng matandang ito. Ang boses ni White Redwood na nakatago sa itim na damit ay may dalang kaunting kalungkutan. Bahagyang kumunat ang noo ni Scarlett at sinabi niya, nagbigay siya ng kondisyon, ang pagpino ng mga table tasks para sa atin ay 5 beses na mas mahal kaysa sa iba pang 2 puwersa. Protector White Redwood, ano ang dapat nating gawin?
Nag-isip sandali ang lalaking nakaitim na damit at sinabing, sumang-ayon ka sa kanya. Ang paglitaw ng batang ito ay lubos na nakagambala sa ating usapan. Ngayon na handa siyang lumayo, iyon na ang pinakamabuti. Hanggat hindi siya lalapit at manggugulo sa atin, hindi rin natin siya magugulo, at maaari pa natin siyang magustuhan. Ang lahat ay para sa malaking plano. Bahagyang yumuko si Scarlett at tumango, naiintindihan ni Scarlett. Tatlong grupo ng mga tao ang nagpabiye kay Mateo na makagawa ng isang malaking pagpatay. Bukod pa rito, ang malaking kaguluhan ni Southridge ay kumalat na rin sa buong Nine-Pledge Imperial Capital sa oras na ito. Ang balita ng pagiging isang malayang bansa ng Southridge ay ikinagulat ng lahat. Siyempre, ang pinakamahalaga pa rin ay ang kakayahan ni Mateo sa alchemy. Ang mga makapangyarihang Diyos ng Celestial Deity ng mga lungsod na nasa gitnang antas ng Imperial at mga lungsod na nasa mataas na antas ng Imperial ay agad na kumilos. Isang 5-star alchemy emperor na may kakayahang pinuhin ang napakaraming spirit divine pills sa isang lugar tulad ng Nine-Pledge Imperial Capital na talagang mataas ang demand. Hindi lamang dumami ang mga Celestial Deity powerhouse na dumating sa Heavenly Eagle, parami ring dumami ang mga alchemist na unti-unting nagtipon sa Heavenly Eagle. Sa totoo lang, marami sa mga alchemist ng Pill Tower, kasama na si Atticus, ay personal na tinuruan ni Mateo. Pagkatapos ng ilang siglo ng pagpapatibay, ang kanilang lakas ay hindi na katulad ng dati. Lalo na si Ning Sayo ng pamilya Ning, ang kanyang talento ay medyo malakas at matagal ng isang 4-star alchemy god na kilala sa buong mundo. Kasama ng kasalukuyang kasikatan ni Mateo na nasa tugatog ng kanyang kasaganaan, ang agila ng langit ay dahil sa banal na lupain ng mga alchemist. Matapos mamupa ang sitwasyon ni Southridge, lumipas na ang isang taon. Sa loob lamang ng isang taon, hindi namamalayang nakarating din ang kaharian ni Mateo sa 6th Firmament Divine Vestige. Siyempre, sa ilalim ng malamahiwagang pag-atake ni Mateo gamit ang mga gamot, ang Heavenly Eagle Imperial City ay nagsilang ng isang malaking pangkat ng mga Celestial Deity powerhouses. Ang kapangyarihan ng kasalukuyang Heavenly Eagle Imperial City ay nalampasan na ang karamihan sa mga High Order Imperial City. Gayunpaman, kasunod ng paglakas ng lahat, si Chen Bale ay lalong naging awkward dito. Natuklasan niya na lahat ng tao sa paligid ni Mateo, ang kanilang mga kalakasan ay mabilis na umuunlad. Siya lang ang nanatili sa isang walang katapusang posisyon. Sa ibang mga lungsod ng imperyo, ang bilis ng paglilinang ng lahat ay napakabagal, madaling kalkulahin sa 10,000 taon. Pero sa Heavenly Eagle, masyadong mahaba ang 10,000 taon. Sinasamantala nilang lahat ang bawat minutong kaya nila. Dahil sa napakataas na kalidad ng mga gamot na ginagamit, napakabilis ng cultivation ng lahat. Araw-araw, si Chen Bale ay nabubuhay sa paghihirap. Sa loob ng isang taon na ito, naging pamilyar din si Chen Bale kay Cooper at sa mga taong nakapaligid kay Mateo. Maliban na lang, patuloy siyang hindi makasali sa grupong iyon. Hindi dahil ayaw ng lahat sa kanya, kundi dahil alam ng lahat na matatanggal din siya sa huli. Sa bilis ng pag-unlad na ito, ang 9th Firmament Celestial Deities ng Heavenly Eagle ay magiging kasing walang halaga ng mga repolyo. Sa araw na ito, sa wakas ay hindi na nakatiis si Chen Bale at hinanap si Mateo. Guro, ako. Ang tagal ko nang lumabas, gusto ko. Bumalik sa Skyfoot Hall para tingnan. Natuklasan ni Chen Bale na sa ngayon, tanging ang pagbabalik sa Skyfoot Hall ang makakapagpakalma sa kanyang kalooban. Tutal, sa lugar na iyon, siya ang soberano. Paanong hindi maintindihan ni Mateo ang nasa isip niya? Ngumiti siya at sinabing, balik tayo, natanggap mo na ba? Bilang taga-control, kaya niya talagang gawin ang gusto niya sa Skyfoot Hall World. Pero iyon ay dahil sa hindi pagkaalam na mayroong isang malawak na mundo sa labas. Kapag nalaman na nila, sino ang handang maging pangkaraniwan? Ngumiti si Chen Bale ng mapait at sinabing, ano ang magagawa ko kahit hindi pa ako nakakatanggap nito? Malamang ay halos maabyutin na ng lakas ni Miss Leng ang akin. Kung tungkol naman sa iba, sa loob ng ilang taon pa, malalampasan din nila. Ako. Tinapik ni Mateo ang balikat niya at nakangiting sinabi, sa isang taon na ito, medyo naging maayos na ang kalagayan ni Southridge. Maraming bagay ang dapat asikasuhin, kaya hindi ako kailanman nakapag-ayos. Ngayong medyo hamupa na ang sitwasyon, sa wakas ay may oras na akong pag-isipan ang problema mo. Nagulat si Chen Bale nang marinig iyon at sinabing, problema ko.
Anong problema ko? Sa Heavenly Eagle, siya ang pinakamalayang tao dahil hindi niya kailangang mag-cultivate. Ngumiti si Mateo at sinabing, gusto kong magsaliksik ng isang bagong uri ng gamot at kailangan ko ang iyong kooperasyon. Pagkarinig ni Chen Bale, nagulat siya nang marinig ito, ano kaya ang bagong medicinal pill na gustong saliksikin ni Master. Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, Soul Driving Dao Fusion Pill. 1913. Sa loob ng nakatagong silid, umiikot ang liwanag. Binitawan ni Chen Bale ang kanyang buong banal na kaluluwa at tuluyan ding pinakawalan ang Dao na kanyang naunawaan. Kumalat ang puwersa ng kaluluwa ni Mateo, maingat na dinadama ang mga sekreto sa loob ng katawan ni Chen Bale. Ang ganitong uri ng estado ay nagpatuloy ng mahigit isang buwan. Araw-araw, mag-iimbestiga si Mateo hanggang sa maubos ang kanyang soul force. Biglang nagtagpo ang liwanag, at sa loob ng nakatagong silid ay bumalik sa katahimikan ang mga bagay-bagay. Guru, ayos lang po ba kayo? Nang makita si Mateo na pagod hanggang sa halos bumagsak na, dali-daling lumapit si Chen Bale para alalayan ito. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang ako. Masyado lang akong nasobrahan sa lakas ngayong araw. Guru, kalimutan na natin yan. Imposibleng umunlad pa ang mga taong nakapagpino ng Dao Fruits. Nang makita ni Chen Bale si Mateo na pagod araw-araw, naantig siya, ngunit hindi niya talaga ito matiis sa kanyang puso. Ang mahalaga ay ang bagay na ito ay isa lamang walang saysay na pagsisikap. Mula pa noong unang panahon, ilang pangunahing kapangyarihan ang gustong basagin ang gapos na ito. Ngunit walang nagtagumpay. Hindi alintana ang nasa malayo, ang pag-uusap lang tungkol sa kasalukuyang panahon, mayroon pa ring isang kataas-taasang pag-iral ng alchemy daw sa paligid, ngunit hindi rin narinig na kaya niyang lumikha ng ganitong uri ng medicinal pill. Natural lang na alam ni Chen Bale na si Mateo ay kahanga-hanga, ngunit ang ganitong uri ng hindi pa naganap na bagay, hindi talaga ito ang kayang gawin ng salitang kahanga-hanga. Tumingin si Mateo kay Chen Bale at nakangiting sinabi, maaari ka bang maging handa na huminto sa harap ng True God Realm sa buhay na ito? Sabi ni Chen Bale nang may galit na tingin, likas na ayaw ko. Basta. Nakikita kong inuubos ni Master ang iyong kaluluwa para sa akin araw-araw, pakiramdam ni Chen Bale ay binaygo ko si Master. Ang daan noon ay ako ang pumili. Alam kong medyo mapagkunwari ako ngayon, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Naunawaan ni Chen Bale na napakahalaga ng oras ni Mateo. Ang pag-aaksaya ng kanyang oras ay nagparamdam kay Chen Bale na siya ay lubos na makasalanan. Kung may pag-asa man sa bagay na ito, ayos lang sana, pero malinaw na isa itong walang pag-asang pagsisikap. Gumugol man siya ng ilang taon, o kahit ilang dekada, ngunit bumalik ng walang nagawa. Ang ganitong uri ng pagkalugi ay sadyang hindi masukat. Sabi ni Mateo, kung may ayaw, mabuti iyon. Sa ilalim ng operasyon ng Heavenly Dao, walang mga absolute. Noon, ang maliit na mundong kinaroroonan ni Master, ang Heavenly Dao ay lumiit sa zero. Walang sino man ang maaaring makapasok sa deity realm ng mahigit 100,000 taon. Ngunit kahit na ganoon, nagbukas din si Master ng isang bagong landas at pumasok sa Great Dao na may alchemy, at sa wakas ay nakapasok sa deity realm. Huminga ng malalim si Chen Bale nang marinig iyon at namangha, lumalabas na ipinanganak din pala ang Master na iyon sa isang maliit na mundo. Ang pagpasok sa Great Dao ng may alchemy. Talagang hindi ka panipaniwala. Siya ang kasalukuyang controller ng Sky Futal World at natural lang na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng Heavenly Dao. Nawawala ang Heavenly Dao sa Divine Dao, gaano man kalaki ang iyong talento, imposibleng makapasok sa deity realm. Pero ginawa ito ng kanyang amo. Ngumiti si Mateo at sinabing, walang mga ganap sa mundo, ang nakikita mo ng iyong mga mata ay maaaring hindi ang katotohanan. Noon, kung isusuko ko ang Divine Dao dahil ang Heavenly Dao ay lumiit sa zero, wala rin sana ang kasalukuyang ako. Huminga ng malalim si Chen Bale at tumango, Guro, naiintindihan ko. Hindi ako susuko. Tumango si Mateo at sinabing, ang dahilan kung bakit hindi kayang umunlad pagkatapos mong pinuhin ang isang Dao fruit ay dahil ang Dao na iyong pinino ay hindi ang iyong Dao. Ang pangunawa ng ibang tao ay pangunawa rin ng ibang tao sa huli. Kahit na pinuhin mo pa sila, panghabang buhay din itong pangunawa ng ibang tao.
Parang pagsusuot ka ng damit. Ang isinusuot mo ay damit na ginawa para sa iba, kahit ano paman, hindi ka rin lubos na makakaangkop dito. Dahil din dito, ang iyong banal na kaluluwa at ang iyong pisikal na katawan ay hindi rin lubos na makakaayon sa daw ng ibang tao. Napaisip si Chen Bale at sinabing, pero ang ganitong uri ng bagay ay masyadong mahirap paniwalaan. Banal na kaluluwa, pisikal na katawan, daw fruit. Tatlong bagay na ganap na nagiging isa, makakamit ba talaga ito? Ang makalangit na daw ay mahirap unawain, ang pisikal na katawan at banal na kaluluwa ay magkatulad na mahirap unawain. Umikot ang dakilang daw, ngunit ang katawan ng tao ay isa ring maliit na mundo na umiikot ayon sa isang uri ng batas. Mga martial artist na nagsasanay, karamihan ay alam kung paano ngunit hindi alam ang mga dahilan. Ang pagnanais na sumilip sa mga misteryo ng katawan ng tao ay isang napakahirap na bagay sa simula pa lang, lalo na't kailangan pang pagtugmain ang tatlong ito. Ilang alchemist na ang nagtangkang labagin ang kakulangang ito mula pa noong unang panahon, ngunit walang nagtagumpay. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung hindi susubukan, paano mo malalaman? Pakiramdam ko kapag nagtagumpay ang soul driving Dao fusion pill, tiyak na mas gaganda pa ang lakas ko sa alchemy Dao. Gumamit si Mateo ng buong 3 taon para imbestigahan ang bangkay ni Chen Bale. Sa loob ng 3 taon na ito, masasabing napagod at nahirapan si Mateo sa pag-iisip, na tuluyang nauubos ang kanyang soul force araw-araw dahil handa siyang huminto. Tila bumalik ang kasalukuyang kalagayan ni Mateo noong pinag-aaralan niya ang Dao-defying pill noon, at baliw na baliw ang buong pagkatao niya. Sa wakas ay naranasan din ni Chen Bale ang kabaliwan ni Mateo. Noon niya lang nalaman na hindi nagkataon lang pala ang pagkakaroon ni Mateo ng mga nagawa ngayon. Sabi ng iba, mataas ang talento ni Mateo, pero hindi nila alam kung gaano kahirap ang pinaghirapan niya. Hindi lang talaga kayang tanggapin ng mga ordinaryong martial artist ang ganitong uri ng matinding pagsisiyasat. Pakiramdam ni Chen Bale, kung siya iyon, na nag-iimbestiga sa misteryo ng katawan ng may ganitong kasidian, malamang ay matagal na siyang nababaliw. Kung walang kahangahangang lakas ng loob, imposibleng maisakatuparan ito. Pagkalipas ng 3 taon, biglang sinabi ni Mateo kay Chen Bale na papasok siya sa isang pribadong lugar at saka naglaho. Sa loob ng World Suppressing Steel, nakaupo si Mateo nang nakakross ang mga paa sa harap ng Lesser Heaven Span Mountain. Senior, ano nga ba ang banal na kaluluwa? Biglang tanong ni Mateo. Sa loob ng 3 taong pagsisiyasat, natuklasan ni Mateo na sa kagustuhang lumikha ng soul-driving Dao fusion pill, ang mahalaga ay ang banal na kaluluwa. At sa aspetong ito, walang dodang si Dustless ang may pinakamalaking karapatang magsalita. Sabi ni Dustless, walang sino man ang makakasagot ng malinaw sa tanong na ito. Gayunpaman, hindi maaaring umiral ang mga tao ng walang kaluluwa. Ang banal na kaluluwa ay maaaring umiral ng mag-isa sa mundong ito, ngunit ang pisikal na katawan ay hindi maaaring humiwalay sa pagkakaroon ng banal na kaluluwa. Ito ay isang uri ng mahiwagang enerhiya sa pag-iisip, na nag-uugnay sa pisikal na katawan at sa langit na Dao. Maaaring linangin ng mga martial artist ang Dao dahil ang banal na kaluluwa ay maaaring makipag-ugnayan sa langit na Dao. Kung kailangan ipilit ng isang tao na sabihin kung ano ito, sa palagay ko ay ito ang karugtong ng langit na Dao. Ang pagpapalawig ng heavenly Dao. Pinag-isipan ni Mateo ang mga salita ni Dustless, ang kanyang isipan ay nagsisimulang lumubog sa Lesser Heaven Span Mountain. Maraming buhay ang may katalinuhan at bahagi ng heavenly Dao. Ang pisikal na katawan ay isang patay na bagay kung walang kaluluwa. Ang damo at kahoy ay mga patay na bagay kung walang espiritu. Kung sabihin nating ang banal na kaluluwa ay isang linya, ang dulong ito ay kumukonekta sa material, ang dulong iyon ay nakaangkla sa makalangit na Dao. Unti-unti, isang bakas ng kaliwanagan ang isinilang sa puso ni Mateo. Sa itaas ng Lesser Heaven Span Mountain, unti-unting lumapot ang aura ng Dao. Nilisan ng banal na kaluluwa ni Mateo ang katawan at lumipad sa ibabaw ng Lesser Heaven Span Mountain. Unti-unti, ang kanyang figure ay naging ilusyon, naging hindi mabilang na mga tuldok ng liwanag, at sa wakas, tuluyang naglaho. Sa lugar na ito ng kalawakan, hindi na makikita ang banal na kaluluwa ni Mateo.
Ngunit sa maingat na pagdamang-dama, para bang ang kanyang banal na kaluluwa ay nasa lahat ng dako. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nanikip ang mga mata ni Dustless nang sumigaw siya sa gulat, nakatanggap na naman ng epiphany ang batang ito. Nakipagsanib ang kaluluwa sa Dao, nararamdaman ang pinagmumulan ng Great Dao, kahit ang mga Empyrean ay hindi rin ito kayang gawin. 100 taon ang lumipas sa isang kislap. Sa araw na ito, dahan-daang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata, ang kanyang mga titig ay walang kapantay ang lalim. Bumalik sa tamang posisyon ang banal na kaluluwa, nakaramdam si Mateo ng paglobo ng pakiramdam sa loob ng kanyang katawan, parang babagsak na talaga siya. Habang pumupukaw ng mga iniisip, hindi mabilang na middle grade divine essence stones ang lumitaw sa paligid ni Mateo. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, sinimula ni Mateo na higupin ang banal na asensya ng walang pakundangan. Hindi ko rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas, sa wakas ay naabot na ni Mateo ang 7th firmament divine vestige sa isang iglap lang. Nasa engranding pagtatapos na ang Dao Realm. Kailan kaya ako makakapunta sa panandalian at panandaliang ancestor realm na iyon? Sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. 1914. Ang pamana na iniwan ng Sacred Ancestor High Priest ay nagbigay daan kay Mateo na magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa mga kaharian ng alchemy Dao. Bago ang Dao Realm, ito ang initial realm, nasa ibabaw lamang, walang alam tungkol sa Dao. Ang pagkilala sa alchemy Dao ang initial realm. Ang mga alchemist ng unang realm ay lubos na umaasa sa karanasan sa pagpino ng mga tableta at hindi mahanap ang tamang paraan. Kaya naman, napakahirap na pinoy ng mga dekalidad na tabletang panggamot. Pagkatapos ng initial realm ay ang Dao Realm. Nauunawaan na ng mga alchemist ng Dao Realm ang Great Dao. Ang mga refining pills ay nagawa ng may mataas na kahusayan, at ang refining divine grade divine pills ay nagawa rin ng may mataas na kahusayan. Pumasok si Mateo sa kaharian na ito simula nang matrigger niya ang Great Dao Heavenly Melody. Sa kasalukuyan, matapos ang 100 taon ng pag-unawa kay Dao at paglikha ng soul-driving Dao Fusion Pill, ang kanyang pag-unawa sa banal na kaluluwa at alchemy Dao ay lumalalim sa bawat araw na lumilipas, sa wakas ay narating na rin ng Dao Realm ang kaharian ng dakilang pagkumpleto. Gaya ng hinula ni Mateo, ang pag-unawa sa soul-driving Dao Fusion Pill na ito ay nagbigay sa kanya ng malawak na pag-unawa sa alchemy Dao. Sa kasalukuyan, kahit na nananatili pa rin ito sa yugto ng pagtukoy, nagbigay na ito sa kanya ng napakalaking benepisyo. Ayon sa manang iniwan ng Sacred Ancestor High Priest, mayroong mas mataas na kaharian sa itaas ng Dao Realm. Iyon ay ang Ancestor Realm. Ang ninunong medisina at ang mataas na saserdote ng sagradong ninunong nanirahan sa kaharian na ito. Ang Ancestor Realm ay isang mas mahabang kaharian. Hindi lang silang dalawa ang nakarating sa Ancestor Realm, may ilang transcendent heavenly emperors din na nakarating sa kaharian na ito, ngunit ang dalawang taong ito ay malinaw na mas malayo ang narating. Malapit nang matapos ang Dao Realm ni Mateo at isang hakbang na lang ang layo mula sa Ancestor Realm. Masyado lang talagang mahirap ang hakbang na ito. Ang mga alchemist na may kakayahang maabot ang ganap na katumpakan ng Dao Realm ay mabibilang din sa mga daliri ng isang kamay. Karamihan ay ilang kakilakilabot na karakter sa 7-star at 8-star. Kung tungkol naman sa Ancestor Realm, mas bibihira pa iyon. Kasalukuyang nasa Grand Completion Dao Realm si Mateo. Masasabing ang kanyang pag-unawa sa alchemy Dao ay nalampasan na ang mahigit 70% ng mga alchemist ng Heavenspan World. At nasa ika-5 ranggo pa lamang siya sa kasalukuyan. Pagkatapos ng mahigit 10 taon, isang matinding pagbabago ang nangyari kay Heavenly Eagle. Sa loob ng mahigit isang dekada, isang malaking pangkat ng mga celestial deity powerhouse ang lumitaw, ang mga Divine Lord Realm ay napakarami pa nga para isa-isahin. Ang kabuuang lakas ng Heavenly Eagle ay tumaas sa isang bagong taas. Higit sa lahat, ang Heavenly Eagle Imperial City ay naging parang isang maliit na banal na lupain ng alchemy. Kasalukuyan, ang mga alchemist na nagmamadaling lumapit mula sa ibang mga lugar, umaasang makakasama sa Pill Tower, ay napakarami na para mabilang. Bumuo rin ang Pill Tower ng mahigpit na pamantayan sa pagtatasa upang pumili ng mga talento. Pagkalabas ni Mateo ng kanilang pinag-iisahang tahanan, matagal nang naghihintay sa labas sina Tongar at Treasure Pig.
Nang makita si Mateo, lumipad palapit si Treasure Pig nang may malakas na suntok, diretsyong tumama sa dibdib ni Mateo, halata ang intensyon ng curry favor. Ungol, ungol. Tila natuklasan ni Treasure Pig ang pagkakaiba ni Mateo at umiyak ng napakasaya. May naramdaman si Tongar, isang bahid ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, ang pusong walang inaalala na parang mga ulap, ay parang umaagos na tubig na dumadaloy sa silangan at kanluran, ikaw ay nasa kahangahangang pagtatapos na Daw Realm. Ang Daw Realm na may dakilang katiyakan ay isang napaka-misteryoso at mahirap unawain na kaharian. Napakakaunti lamang ng mga taong kayang hawakan ito. Pero si Tongar ay isang tao sa Daw Realm noong una pa lang, kaya natural niya mapansin ang mga pagbabago ni Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, sa loob ng 10 taon na pag-iisa, sa wakas ay naiintindihan ko na. Talagang malapit na itong matapos. Nang marinig ito, bahagyang gumalaw ang mga sulok ng bibig ni Tongar, naging komplikado ang kanyang tingin nang tumingin kay Mateo. Bilang isang 7-star alchemy god at dahil kayang pasayahin si Treasure Pig, natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang lakas ni Tongar. Sa katotohanan, matagal na siyang nakatapak sa Daw Realm, kaya ang lakas ng kanyang alchemy daw ay higit na nalampasan ang mga alchemist na may parehong rango. Ikaw na Punk, talagang kakaiba ka. Talaga kayang naintindihan mo ang soul-driving Daw Fusion Peel. Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Tongar. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, paano nangyari iyon? Hindi ko pa nga nahawakan ang mga gamot na pang-spiritual, may direksyon lang ako. Kung magtatagumpay man ito o hindi, depende iyon kay Chen Bale kung magiging matagumpay ang batang iyon. Nanlamig ang puso ni Tongar. Ang sinabi ni Mateo ay nagpapiwatig na mayroon siyang kumpiyansa. Lumilikha ng isang bagong uri ng medicinal peel, bukod pa rito, ito ay isang uri ng medicinal peel na may napakataas na kahirapan, hindi ito ganoon kasimpleng bagay. Nangangailangan ito ng hindi mabilang na mga pagbawas at pagkabigo bago ito magkaroon ng posibilidad na magtagumpay. Bigla, tumingin si Tongar kay Mateo nang may mainit na titig at sinabing, hindi kayang suportahan ng mga mapagkukunan ng Heavenly Eagle para makumplito mo ang formula ng tabletang ito. Kaya ano ang plano mong gawin? Tumango si Mateo at sinabing, alam ko, kaya plano kung pumunta sa Lustrous Gold Great Imperial Capital at umaasang makakarating sa isang kasunduan sa Myriad Treasure Tower. Sa ganoong paraan, hindi na tayo magkukulang ng mga gamot na pang-spirit. Biglang nagsalita si Tongar, dahil nasa grand completion ka na Daw Realm, kailangan mo akong tulungan na pinuhin ang isang medicinal peel. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at sinabing, walang problema, natural. Mukhang walang epekto sa iyo ang rank 5 divine pills, di ba? Umiling si Tongar at sinabing, medyo kakaiba ang pamamaraan ng paglilinang na nililinang ng aking lahi. Bagamat napakabilis ng paglilinang, kada 50,000 taon, minsan akong babalik sa pagkabata mula sa katandaan, ang panahong kasing haba ng 1,000 taon. Sa bawat pagbalik ko sa pagkabata mula sa katandaan, ang aking katawan, hitsura, at lakas ay babalik sa anyo ng isang batang 7 hanggang 8 taong gulang. Sa loob ng 1,000 taon na ito, hindi ako makapaglilinang at mananatili lamang sa lakas na ito noong ako ay 7 o 8. Gayunpaman, ang ating lahi ay nag-iwan ng ilang formula ng tableta. Hanggat iniinom natin ang mga medicinal pills, maaari tayong makabawi sa katumbas na lakas. Gamit ang iyong kasalukuyang kaharian, kasama ang Mar-Angel na kumpletong lakas ng Daw Realm, ang pinong medicinal pill ay dapat na makapagpabalik sa akin sa True God Realm. Ganito pala. Walang problema, iwan mo na sa akin ito. Biglang nakakita ng liwanag si Mateo, ngayon lang niya nalaman kung bakit magiging ganito si Tongar. Pero naging interesado rin si Mateo. Kung talagang mababawi ng Tongar ang lakas ng True God Realm, walang god ang magkakaroon ng karagdagang tunay na kapangyarihan ang Heavenly Eagle Imperial City na pumipigil sa kuta. Sa panahong iyon, kahit nakaharipin ang 3 dakilang kapangyarihan ng 9 Pledge Imperial Capital, magkakaroon pa rin sila ng lakas upang protektahan ang kanilang mga sarili. Hindi napigilan ni Mateo ang sumakit ang ulo nang makita niya ang formula ng tableta.
Ang medicinal pill na ito ay tinatawag na Cleansing Rain Dream Reverting Pill, isang uri ng level 9 difficulty Super Rank 5 Divine Pill. Ang refining difficulty ay napakalaki. Sa katunayan, mas mataas pa ito ng isang angkla kaysa sa Sun Moon Asher Sky Pill. Ang mga gamot na may espiritu, bawat uri, ay napakahalaga. Hindi nakakapagtaka na hindi kailanman nabanggit ni Tonger ang bagay na ito hanggang ngayon. Matapos magtalaga si Mateo ng ilang bagay, isinama niya sina Chen Bale, Cooper, Tonger, Treasure Pig, pati na rin si Peyton ng Myriad Treasure Tower, at nilisan ang Heavenly Eagle Imperial City. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang kasalukuyang lakas ni Peyton ay hindi na katulad ng dati. Medyo matanda na nga lang siya, matagal nang nauubos ang kanyang potensyal. Kahit sa tulong ni Mateo, limitado pa rin ang kanyang pag-unlad. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin siya sa kaharian ng 4-star alchemy god. Ngunit para kay Peyton, ang kasalukuyan niyang kaharian ay ang hindi niya kailanman pinangahas na isipin. Ang makalakad hanggang sa hakbang na ito ngayon, natural lang na labis siyang nagpapasalamat kay Mateo. Sa loob ng Purple Extreme Hall, isang grupo ng mga tao ang nakaupo sa magkaharap na lugar. Sa biyaheng ito, kailangan kong abalahin si Brother Peyton, sabi ni Mateo. Ngumiti ng mapait si Peyton at sinabing, nakababatang kapatid na Crosswell, masyado kang seryoso. Isa lamang akong maliit na 4-star alchemy god. Hindi man lang ako maituturing na supporting cast sa dakilang kabisera ng imperyo. Sa paglalakbay na ito, malamang na kailangan mo pa ring ilabas ang sarili mong lakas. Pero may isang bagay na makakasiguro ka. Ang mga lungsod sa ilalim ng Myriad Treasure Tower ay karaniwang itinuturing ang pagkita ng pera bilang pangunahing prioridad. Hanggat may mga kita na maaaring kitain, hindi sila tatanggi. Tumango si Mateo at sinabing, nabalitaan ko na ang namamahala sa Lustrous Gold Great Imperial Capital ay si Empyrean Flutterfeather. Siya mismo ay isang 7-star alchemy god, at ang kanyang alchemy daw cultivation ay napakataas. Hindi naman ito mas mababa kumpara sa mga powerhouse sa ilalim ng pamumuno ng Medicine Ancestor. Iniisip ko kung mararanasan ko ba ang kanyang karelagan sa pagkakataong ito o hindi. 1915. Ibinuka ni Peyton ang kanyang bibig at hindi nagsalita. Hindi niya maintindihan ang mga sinabi ni Mateo. Ang maningning na ginto na dakilang kabisera ng imperyo ay isang napakatanyag na lungsod ng mga gamot na panggamot sa loob ng mga teritoryo ng tao. Ang dahilan ay walang iba kundi si Empyrean Flutterfeather ay isang 7-star alchemy god na mayroong mataas na reputasyon. Ang 7-star alchemy god ay nasa hangganan na ng kung ano ang kayang intindihin ng mga ordinaryong tao. Mga powerhouse na may klaseng Heavenly Emperor, bawat isa ay napaka-misteryoso. Kahit ang mga powerhouse na may klaseng Empyrean ay nahirapang makita ang kanilang tunay na mukha. Ang mga 8-star alchemy god ay natural na mas misteryoso kaysa sa mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Nang marating na ang hangganan ng 8-star alchemy god, mahirap itong maantig ng kahit anong secular na bagay. Ang pagnanais na imbitahan sila na kumilos ay isa lamang pangarap. Tanging mga powerhouse ng Heavenly Emperor class lamang ang makakaakit sa kanila. Kaya naman, si Empyrean Flutterfeather ay natural na isa sa mga Empyrean na may napakalakas na lakas ng alchemy daw sa paningin ng mga martial artist na tao. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Mateo sa alchemy daw, mahirap na para sa mga ordinaryong alchemist na makita siya. Tanging si Empyrean Flutterfeather, na may ganitong antas ng mga super powerhouse, lang ang magkakaroon ng interes na makipagpalitan ng kalaban. Natural lang na parang walang kapatay na pagmamataas ang mga salitang ito sa iba, ngunit alam ni Tonger sa tabi na si Mateo ang may hawak ng kapital na ito. Sa isang iglap, ilang taon na naman ang lumipas. Tinawid ng grupo ni Mateo ang hindi mabilang na mga pader ng lungsod at sa wakas ay nakarating sa Lustrous Gold Great Imperial Capital. Diyos ko, gawa ba sa ginto ang dakilang kabisera ng imperyo na may maningning na ginto? Kahit na mas lumawak ang kanyang pananaw sa pagsunod kay Mateo, si Cooper ay namangha rin sa tanawing nasa harap niya. Angkop na angkop ang paggamit ng maringal at kahanga-hanga upang ilarawan ang napakalaking lungsod na ito. Ang maningning na ginto na dakilang kabisera ng imperyo ay matatagpuan sa tabi ng mga bundok.
Ang mga pader ng lungsod ay pawang kulay ginto na parang itinayo gamit ang purong ginto. Napakalaki at kahanga-hanga. Hey! Masyado mo ring minamaliit ang Lustrous Gold Great Imperial Capital. Ang bawat ladrilyo ng pader na ito ng lungsod ay may integrasyon ng 50% gilt iron sand at pinatibay ng isang rank 7 Grand Array. Kahit ang atake ng isang Empyrean powerhouse ay nakakalimutan ang pag-iiwan ng marka sa pader ng lungsod, sabi ni Peyton. Gulat na sabi ni Cooper, 50% gilt iron sand. Iyan ay isang rango ikapitong materyal, bawat maliit na piraso ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Napakalaki ng lungsod na ito, hindi ba't mauubos nito ang buong Heavenspan World's gilt iron sand? Ngumiti si Peyton at sinabing, ang Myriad Treasure Tower ay nakakalat sa buong Heavenspan World. Ang kita araw-araw, hindi mo maiisip. Ang lungsod na ito ay talagang kakaiba, ngunit para sa Panginoong Heavenly Emperor, ito ay isang hibla lamang ng buhok mula sa siyam na baka. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Mateo sa kanyang puso. Ang Heavenly Emperor Myriad Treasure ay masasabing siyang pinakamayaman sa buong mundo. Tumigil kayo. May mga dokumento ba kayo para sa customs clearance? Agad silang pinahinto ng isang gwardya sa pasukan ng gate ng lungsod nang makita niya si Mateo at ang iba pa. Nang makita ni Peyton ang sitwasyon, dali-dali siyang yumuko at sinabing, kapatid na ito, isa akong deacon sa ilalim ng Springwind Hall. Ito ang aking token. Ang ilan na ito ay ang mabubuting kaibigan ng aking Myriad Treasure Tower at nais nilang pumasok sa lungsod upang pag-usapan ang isang kasunduan sa Springwind Hall. Umaasa ako na maaari kayong maging mapagbigay. Ang kasalukuyang Peyton ay isa ng napakahusay na figure sa Heavenly Eagles Myriad Treasure Tower. Ngunit pagdating dito, kinailangan pa niyang magpakumbaba sa harap ng isang gwardya. Ngumiti nang may paghamak ang gwardya nang makita ang token at sinabing, isang simpleng mababang antas na diakono rin ang pumunta sa dakilang kabisera ng imperyo para pag-usapan ang negosyo, hindi ka nagbibiro, di ba? Alam mo ba kung anong uri ng malaking negosyo ang ginagawa ng Lustrous Gold Great Imperial Capital araw-araw? Bilasan mo at maligaw ka, ang pagpasok ay pagsasayang din ng oras ng mga Panginoon. Tumingin si Peyton kay Mateo nang may mapait na ngiti, at may bakas ng kawalan ng magawa sa mukha. Napakababa talaga ng kanyang pagkakakilanlan sa isang lugar na parang isang dakilang kabisera ng imperyo, kahit ang mga gwardya ay minamaliit siya. Ang mga lungsod na may parehong antas ay gumagawa ng mga bagay sa parehong antas. Yaong mga pumupunta sa mga dakilang kabisera ng imperyo upang makipag-usap tungkol sa negosyo, alin ang hindi isang mayamang tycoon ng isang rehiyon. Gayunpaman, bago sila makapasok sa lungsod, kinailangan pa rin nila ng mga dokumento ng customs clearance bago sila makapasok. Anong klaseng malaking negosyo ang kaya niyang idulot sa 4-star alchemy god ng isang maliit na imperial na lungsod? Napakarami para mabilang ang mga powerhouse na nakita na ng gwardya noon, kaya hindi niya seseryosohin sina Mateo at ang iba pa, ang mga celestial deity realms na ito. Kahit na siya mismo ay isa lamang third firmament celestial deity. Ngumiti si Mateo at mabilis na lumapit sa gwardya at nakangiting sinabi, kapatid na ito, may pag-uusapan talaga tayo, sana ay maawa ka. Kumuha siya ng isang medicinal pill na parang gumagawa ng magic trick, at inilagay ito sa harap ng gwardya. Tumalim ang tingin ng gwardya, at dali-dali niya itong ibinaba at ikinumpas ang kamay at sinabing, bilasan mo at pumasok. Huwag mong harangan ang mga tao sa likuran. Isang Purple Spirit Rank 5 Divine Pill, hindi ito kayang gamitin ng isang maliit na bantay na kasing level niya. Ang medicinal pill na ibinigay sa kanya ni Mateo ay sapat na para makaabot siya sa 4th Firmament Celestial Deity. Sa ganitong kalaking regalo, paanong wala siyang dahilan para papasukin si Mateo? Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at dinala ang lahat papasok sa lungsod. Nakababatang Kuya Croswell, pasensya na talaga tungkol dito, ako. Tumingin si Peyton kay Mateo at sinabi ng may nahihiyang tingin. Hindi rin niya inaasahan na hindi man lang siya makakapasok sa mga pintuan ng lungsod. Ngumiti si Mateo at sinabing, kapatid na Peyton, hindi mo kailangang maging ganito. Kung hindi dahil sa iyong tanda, kahit bigyan ko pa siya ng mga gamot, hindi rin niya ito tatanggapin.
Ang lustrous gold Great Imperial Capital ang punong himpilan ng Heavenly Emperor Myriad Treasure. Ibang-iba ito sa Myriad Treasure Tower ng Heavenly Eagle na umaasa sa iba para mabuhay. Diyos ko lang alam kung gaano karaming mga makapangyarihan at magagaling na tycoon ang pumupunta rito araw-araw. Kung wala ang tagapamagitan ng Myriad Treasure Tower na nangunguna, tiyak na hindi sila papasukin ng mga gwardyang ito ng madali. Ito rin ang dahilan kung bakit kinailangang isama ni Mateo si Peyton. Galit na sabi ni Cooper, parang mga hambog talaga yan. Pagkatapos nating tapusin tong kasunduang to, kailangan nating hayaang tingnan ng baliw na yan kung paano hindi pwedeng husgahan ang mga tao base sa panlabas na anyo. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang mundong ito ay nagsasalita gamit ang lakas. Ang ating lakas ay natural na pinakamataas kapag nasa Heavenly Eagle. Ngunit pagdating sa isang malaking kabisera ng imperyo, wala na itong gaanong halaga. Ang mga Empyrean powerhouse na nakita ng pinuno ng gwardya ngayon ay malamang na hindi rin kabilang sa minorya. Bakit niya papansinin ang ilan sa amin na mga celestial deity realms? Natural lang na alam ni Cooper ang lohikang ito, pero galit pa rin siya at sinabing, isang rank 5 divine pill, isipin mo na lang na parang pinakain mo ang isang aso. Pumasok ang grupo sa lungsod at dumiretso sa pinakamaunlad na rehiyon. Matapos dumaan sa maraming lugar, ang iilang tao ay nakarating sa harap ng isang mansyon. Ipinakita ni Peyton ang token at imbitasyon sa gwardya at magalang na sinabi, ang mababang ayong ito ay ang mababang antas na diakono ng Springwind Hall, si Peyton. Ang aking Panginoon ay ang mataas na antas na 5-star alchemy god ng Rivercom Imperial Capital, si Lucio. Ito ang sulat kamay na pagbati ng guro, umaasa akong makakausap ko si Elder Yuan Jian. Nang marinig ng gwardya na ipinakilala ni Peyton ang kanyang pinagmulan, may mapanghamak na ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos tingnan ang greeting card, ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, pumunta ka sa gatehouse doon at maghintay. Gamaan ang loob ni Peyton, natatakot siya na direktang itinataboy ng gwardyang ito ang mga tao. Ang Rivercom Imperial Capital ay isang imperial na kabisera sa ilalim ng pamumuno ng lustrous gold Great Imperial Capital. Ang Panginoon ni Peyton na si Lucio, ay may ilang katayuan sa Rivercom Imperial Capital. Siyempre, pagdating sa isang dakilang kabisera ng imperyo, hindi pa rin ito sapat para tingnan. Ang Yuan Jian na ito ay ang elder ng Springwind Hall, isang powerhouse ng True God Realm, ang kanyang katayuan sa Myriad Treasure Tower ay medyo mataas. Bago pumunta rito si Peyton, hiniling na niya ang greeting card na ito mula sa kanyang Panginoon. Kahit na magpakitang gilas ang mga tao o hindi, wala pa rin siyang tiwala sa sarili. Pagdating sa gatehouse, agad na natigilan ang iilang tao. Magal ng puno ng tao ang loob ng gatehouse. Bukod pa rito, bawat isa sa kanila ay may kakaibang kalakasan. Isang katulong ang nagbigay kay Peyton ng plaka at sinabi sa tono ng pag-uutos, ito ang numero mo, hawakan mo ng maayos. Kapag tinawag na ang numero mo, pumasok ka na. Makikita na medyo mataas ang katayuan ng Elder Yuan Jian na ito. Malinaw na napakarami ng mga taong pumunta para hanapin siya para sa negosyo. Hindi inaasahan ng iilang tao na ang kanilang paghihintay ay tumagal ng 7 araw at 7 gabi. Pagkatapos ng 7 araw, sa wakas ay tinawag na ang plaka nila. Pinapasok sila ng katulong sa isang bahay. Sa loob ng bahay ay isang lalaking mukhang kaitiwala na nasa katanghaliang gulang. Malamig na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ipakita mo ang iyong greeting card. Dali-daling iniabot ito ni Peyton. Sumulyap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ibinalik ito sa dati, at malamig na sinabi, umalis na kayong lahat. Masyadong abala ang pinuno ng pamilya at hindi siya malayang makita kayong lahat. 1916. Ito. Panginoong Hewitt Jian, maaari po ba kayong magbigay ng kaunting tulong? Mayroon po talaga kaming mahahalagang bagay na pag-uusapan kay Elder Yuan Jian. Hindi inaasahan ni Peyton na sa mapait na paghihintay sa loob ng 7 araw at 7 gabi, ganoon pala katindi ang natanggap niyang hatol. Hindi niya naramdamang nawalan siya ng bait. Ang hindi niya matulungan si Mateo ay labis na nagpahiya at nagpakonsensya sa kanya. Ang hirap pumasok sa isang marangal na gate.
Akala niya noong una, ang kanyang amo ay isa ring mataas na antas na 5-star alchemy god at maaaring may gatong mukha. Sino ang mag-aakala na hindi ka bibigyan ng ibang tao ng ganitong mukha? Nakaramdam ng hinanakit si Peyton sa kanyang puso. Ayaw lang niya sumuko ng basta-basta at gusto pa rin niyang ipaglaban ito. Sino ang mag-aakala na ang ekspresyon ni Hewitt ay naging madilim at saka malamig na sumanghal, mahalagang bagay? Ikaw, isang mababang antas na diakono, hindi mo ba naiintindihan ang iyong pagkakakilanlan? Lahat ng pumupunta para hanapin ang pinuno ng pamilya ay nagsasabing mayroon silang mahahalagang bagay. Kung papapasukin ko ang sinuman, paano pa rin ako magiging kaitiwala? At saka, may hawak kang 5-star alchemy god's greeting card at gusto mong makipagkita sa pinuno ng pamilya. Sa mga malalaking kabisera ng imperyo, ano ang maituturing na halaga ng 5-star alchemy gods? Dali, umalis ka na, huwag mong harangan ang ibang tao. Biglang sumiklab ang galit ni Peytona. Isa lamang siyang walang kwentang tao, ngunit ang mga salita ni Hewitt ay nakainsulto sa kanyang Panginoon, kaya hindi niya ito matanggap. Ikaw. Masyado kang nang-aapi ng mga tao. Isa ka lang ding celestial deity, kaya sino ka sa akala mo? Galit na sabi ni Peyton. Nanlamig ang tingin ni Hewitt at hindi man lang nagbigay ng anumang babala, itinaas ang kanyang kamay, isa pala itong palad. Si Peyton ay isa lamang Divine Lord Realm, ang palad na ito ay tila ba gumuguho ng mga bundok at bumabaligtad ng mga dagat, paano niya ito mahaharang? Pero sa oras na ito, isang malabong bagay lang ang naramdaman ni Hewitt sa kanyang harapan, at ang kanyang atake ay tuluyang natunaw ng walang anumang ingay. Napakabilis. Nanliit ang mga mata ni Hewitt, palihim na nagulat sa kanyang puso. Siya ang 9th Firmament Celestial Deity at hindi niya talaga malinaw na nakita kung paano ginawa ni Mateo ang kanyang galaw. Kailangang malaman ng isa, si Mateo ay isa lamang 7th Firmament Celestial Deity. Gayunpaman, wala siyang pakialam, dahil ang lugar na ito ay ang Jaen Manor. Ano, gusto niyo bang manggulo sa Jaen Manor? Seryosong sabi ni Hewitt. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, malinaw na ikaw ang unang umatake, paano naging kami ang nagdulot ng gulo? Kung hindi mo nakikita, hindi mo na kailangang insultuhan ang amo ng iba. Ipapadala ko na ang pagbati ko sa iyong ama ngayon din, ano kaya ang mararamdaman mo? Alam mo, hindi pa nga ako nakakapagbati, nagbago na ang ekspresyon ng iyong mukha. Kaya, dapat ay mas maunawain ka sa iba, huwag mong hayaang lumaki ang iyong mga mata sa ibabaw ng iyong ulo. Paulit-ulit ang mga sinabi hanggang sa ang mukha ni Hewitt ay nagpalitan sa pagitan ng berde at puti. Malinaw na pinagalitan siya ni Mateo, pero parang hindi naman siya pinagalitan, kaya naman nagalit si Hewitt. Para lang makitang dumilim ang ekspresyon niya at sinabi niya sa malamig na boses, hump. Mukhang hindi ninyo niloloko ang Jaen Manor ko. Halika, mga gwardya, ibaba ninyo ang ilang taong ito para sa akin at turuan sila ng magandang leksyon. Nanliit ang dalawang mata ni Mateo, isang malakas na aura ang agad na sumabog, na mahigpit na ikinulong si Hewitt. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hewitt, parang may nakahawak sa lalamunan niya. Maging ang pahinga ay naging mahirap. Labis ang pagkagulat niya sa kanyang puso. Bakit siya bibigyan ng ganito kalaking pressure ng isang 7th Firmament Celestial Deity? Sa ilalim ng utos, 4 hanggang 5 powerhouse ng 9th Firmament Celestial Deity ang sabay-sabay na sumugod. Silang lahat ay mga gwardya ng bahay ng Jaen Manor. Kahit na maraming True God powerhouses sa loob ng malalaking kabisera ng imperyo, natural na imposible para sa kanila na maging isang house guard ng isang Jaen Manor. Katie wala Jaen. Ayos lang ba kayo? Nang makita ng mga gwardya na pumuti ang kutis ni Hewitt, bawat isa sa kanila ay lubhang nagbago. Ang binatang ito ng ikapitong langit na celestial deity na nasa harap nila ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam na hindi nila kayang magtagumpay gamit ang puwersa. Nakakatuwa talaga ang ganitong klaseng pakiramdam. Tumingin si Mateo kay Hewitt at malamig na sinabi, umaasa ka sa kapangyarihan ng iyong amo para apihin ang iba rito, pero sabi mo hindi namin pinapansin ang Jaen Manor. Kaya mo ba, isang maliit na kaitiwala, na kumatawan sa Jaen Manor? O dahil ba sa inaakala mong amo ka ng Jaen Manor? Isa kang pagpapakita ng autoridad.
Nang marinig iyon ng mga gwardya, ang kanilang mga ekspresyon ng tumingin kay Hewitt ay puno ng kakaiba. Pero nagbago ang ekspresyon ni Hewitt, at nauutal niyang sinabi, nakikipaghadges ka ng putik sa mga tao. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, ikaw mismo ang nagsabi niyan, ipinakita mo ang pagpapakita ng awtoridad, at sinabi mong naghahadges ako ng putik. Kailangan bang makita ng bawat taong pumupunta sa Gian Manor ang ugali mo? Naghintay kami ng 7 araw at gabi, iniabot ang greeting card, at naramdaman na walang problema sa aspeto ng kagandahang asal ng hawakan namin ang aming mga puso at tanungin ang aming mga sarili. Pero isang sulyap mo lang sa greeting card at pinaalis mo kami. Ang isang hambog na taong tulad mo ay malamang na nagpal-AS ng maraming tao nang walang pinipili, tama ba? Bilang isang katulong, gumawa ka ng mga kaaway para sa iyong Panginoon kahit saan. Siniraan ba kita noon? Nagpalitan ng tingin ang mga gwardya. Alam nilang lahat na si Stuart Hewitt ay lalong nagiging mayabang. Sa ginagawa niya ngayon, medyo mayabang siya. Halos pare-pareho lang ang cultivation realm ng lahat, pero hindi niya talaga sila pinansin, ang mga gwardyang ito. Kaya, hindi mali ang sinabi ni Mateo. Maayos pa rin ang mga lungsod ng imperyo, ngunit sa mga bumisita, marami ang mga makapangyarihang lungsod ng mga kabisera ng imperyo. Gaya ng sinabi ni Mateo, paano kung may isang taong bumangon sa gitna ng mga taong ito? Kung gayon, ito ay magdudulot ng malaking problema para sa kanyang sariling Panginoon. Natural na nakakuha ng atensyon ng gatehouse ang kaguluhan dito. Matagal na silang pinalibutan ng maraming tao. Hindi mapigilan ng ilang tao na palihim na sumang-ayon nang marinig nila ang mga sinabi ni Mateo. Karamihan sa kanila ay kinailangang umasa kay Yuan Jian para sa tulong. Kaya naman, maaari na lamang silang magpakumbaba at maghintay sa gatehouse, naghihintay na tawagin sila. Nasa kagustuhan lang ni Hewitt kung magkikita man sila o hindi. Sa loob ng ilang taon na ito, nangikil si Hewitt ng malaking tubo mula sa kanila. Kung tungkol naman sa mga nagmula sa mga lungsod ng imperyo tulad ni Mateo, hindi sila tinanggap ni Hewitt at natural lang na hindi rin siya nag-abala na iabot ang kamay niya sa kanila. Pero malamig na tumawa si Hewitt nang marinig iyon at sinabing, ang ibig mong sabihin ay magiging isang kahangahangang mahalagang tao ka sa hinaharap, at isang buhay na kahit ang ating pinuno ng pamilya ay hindi kayang pukawin. Hahaha. Gusto kong marinig kung anong mahahalagang bagay ang kailangang hanapin ng isang taong galing sa isang simpleng lungsod ng imperyo para sa pinuno ng pamilya. Hindi na kailangan. Ako mismo ang magpapasando sa pinuno ng pamilya mo para personal akong hanapin. Kuya Peyton, tara na, malamig na sabi ni Mateo. Gaya ng sinabi niya, binawi niya ang kanyang aura at dinala si Peyton, at naghanda ng tumalikod at umalis. Biglang gamaan ang pressure sa katawan ni Hewitt, ngunit sukdulan na ang galit niya sa puso. Nang makitang lumabas si Mateo, sumigaw ng malakas si Hewitt, anyayahan mo ang mga tauhan ng True God Realm sa bahay, at patayin mo ang baliw na ito para sa akin. Gusto kong makita kung paano siya magiging isang malaking shot. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ng espada ang direktang palm unit sa kawalan, agad na sumugod mula sa labas ng bahay, at dumaan sa tainga ni Hewitt. Naramdaman na lang ni Hewitt ang isang hangin na dumaan, at biglang nanigas ang mga kalamnan sa kanyang katawan. Pumutok. Isang big na gawa sa kahoy sa likod ni Hewitt ang direktang nahati sa dalawa. Nanliit ang mga mata ni Hewitt, at saka lamang niya nalaman na nakasalamuhan na pala niya ang Diyos ng kamatayan. Tumulo. Tumulo. Umaagos ang malamig na pawis sa gilid ng kanyang ulo. Nanatili siyang nakatayo roon at hindi nang ahas na gumalaw kahit kaunti sa loob ng mahabang panahon, hanggang sa mawala ang figure ni Mateo sa lugar ng Gian Manor. Ang mga gwardyang iyon ay tumingin din sa eksenang ito nang may pagkamangha, walang kapantay na gulat sa kanilang mga puso. Nagsasaya silang lahat, buti na lang at hindi sila kumilos ngayon lang, kung hindi, malamang bangkay na silang lahat ngayon. Pagsasanib ng batas. Batas na espasyo. Ang binatang ito ay hindi kapanipaniwala. Biglang nanginig ang buong katawan ni Hewitt, at sa wakas ay nakabawi na siya sa kanyang katinoan. Wala na ba siya? Balisa at may pag-aalinlangang tanong ni Hewitt sa mga gwardya. 1917.
Wala na, Stuart Gian, sabi ng gwardya na may patuloy na takot. Saka lang bumalik sa katinoan si Hewitt at nakahinga ng maluwag. Kaagad pagkatapos, sumagot siyang muli at may paghamak na sinabi, "Hanggal." Ang family head ay ang elder ng Springwind Hall. Bakit siya maghahanap ng isang basurang tulad mo? Totoo ngang kahanga-hanga si Mateo, ngunit napakarami ng mga kahangahangang tao sa maningning na ginto na dakilang imperial capital na ito. Paano kaya makakapunta at personal na susubukan ni Yuan Jian na makipagkita sa isang celestial deity ang pinuno ng pamilya? Imposibleng mangyari ang ganitong bagay. Habang iniisip ito, tumalikod siya at lumabas ng wing room. Pumasok siya sa isang patio ng Jian Manor. Ang lugar na ito ay tirahan ng mga tauhan ni Jian Manor. Nako, hindi ba't ito ang nakababatang Kuya Hewitt? Anong hangin ang nagdala sa iyo? Bakit ang pangit ng ekspresyon mo? Mayroon pa rin palang naglalakas loob na hamanin ang nakababatang kuya sa Jian Manor na ito. Nang makita si Hewitt ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng akmang kasuotan, agad niya itong sinalubong ng may ngiti. Ang retainer na ito ay tinatawag na Jerry, isang powerhouse ng First Firmament True God. Hindi dapat tingnan kung paano siya naging isang makapangyarihang True God realm. Magalang pa rin siya kay Hewitt. Silang lahat, ang mga dayuhang apelyido, ang paglalaan ng mga mapagkukunan ay kailangang dumaan lahat sa mga kamay ni Hewitt. Napakalaki ng autoridad ni Hewitt sa pamilyang Jian. Natural lang na walang masamang naidudulot ang pagbuo ng mabuting relasyon sa kanya. Napakapangit ng ekspresyon ni Hewitt habang sinasabi niya, "Kuya Jerry, pinagbantaan ang kapatid na ito ng isang tao ngayon. Umaasa ako na matutulungan ako ni Kuya na mailabas ang aking pagkadismaya." Gulat na sabi ni Jerry Chin, mayroon talagang isang taong nangahas na takutin ang nakababatang kapatid. Sawang-sawa na ba siyang mabuhay? Sabihin mo sa akin. Hindi rin tanga si Jerry, na nakikialam sa lahat ng bagay. Kung ito ay isang tunay na Diyos o isang nilalang na hindi niya kayang pukawin, natural lamang na hindi siya maglalakas loob na harapin ito. Kahit persimmon, siya pa ang pumili ng malambot para masahin. Nang marinig ang mga salita ni Hewitt, lumungkot ang kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na boses, "Napakayabang na batang to. Sanay na siyang maging mayabang sa lungsod ng imperyo, di ba? Ang lugar na ito ay isang malaking kabisera ng imperyo, kahit ang mga may kapangyarihang True God ay hindi nangangahas na maging walang hiya. Sawang-sawa na ang taong ito sa buhay. Nakababatang kapatid, sabi mo, ano ang gagawin sa kanya?" Nang marinig na ilan pala itong celestial deity realms, agad na nagising si Jerry. Itong persimmon, minamasa niya sana. May bahid ng kalupitan na sumilay sa mga mata ni Hewitt at sinabi niya, ang batang ito na walang alam sa lawak ng langit at lupa, kalimutan mo na kung ininsulto niya ako, pero inis na inis pa rin niya ang Jian Manor. Dapat siyang mamatay. Kapatid na Jerry, aalamin ko ang kinaroroonan niya sa lahat ng oras sa mga araw na ito. Tulungan mo akong patayin siya. Tinapik ni Jerry ang kanyang dibdib at sinabing, "Relax ka lang, ako na ang bahala." Nang makita ni Hewitt na pumayag ito, ngumiti siya at sinabing, "Kapatid na Jerry, makakaasa kayo, pagkatapos ng bagay na ito, tiyak na magpapakita ng malaking pasasalamat si Hewitt." Palem na may asim, si Peyton ay may paghingi ng tawad at may pagkakasala sa kanyang mukha. "Mateo, pasensya na. Ang utang na loob ng Panginoon sa siyaw na ito ay parang isang bundok, hindi ko talaga mapapayagan na saran siya ng iba." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Wala ka pang ang oras para magpasalamat sa'yo, ano ba ang hinihingi mong paumanhin?" Nanlalaki ang mga mata ng mga kaitiwalang ito. Kahit na may dumating na isang True God powerhouse, baka magalit din sila sa kanya. Bakit pa mag-aabala sa isang taong katulad niya? Pero, kung wala ang koneksyon ni Elder Yuan Jian, hindi ba't nasayang ang ating paglalakbay? Nahihiyang sabi ni Peyton. Hindi tinatakpan ng langit ang lahat ng landas, palaging may paraan, sabi ni Mateo. "Kamahalan, ano na ang dapat nating gawin ngayon?" Tanong ni Cooper. Sabi ni Mateo, "Dahil nababara ang daan dito, bumili muna tayo ng mga gamot para sa espiritu."
Kapag bumalik na sa True God Realm ang lakas ni Tunger, mas magiging ligtas din ang ating kaligtasan. Sa dakilang kabisera ng imperyo kung saan ang mga tunay na Diyos ay naglalakad kahit saan, ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay medyo mahina pa rin. Kung nasa tabi niya ang isang True God powerhouse, natural lang na mas ligtas ito. Handa rin si Mateo laban kay Hewitt, ngunit hindi niya inaasahan na tama pala ang hula niya. Walang plano si Hewitt na pabayaan sila. Umalis ang grupo sa Gian Manor at dumiretso sa 100 Herb Gathering. Ang 100 Herb Gathering ay isang malawakang pamilihan ng kalakalan ng mga gamot na may kinalaman sa espiritu, na sumasaklaw sa napakalawak na lugar. Ito ay itinatag ng Myriad Treasure Tower. Pero ang mga nagbebenta ng mga gamot na may espiritu rito ay hindi lamang ang Myriad Treasure Tower. Ang lugar na ito ay nagtipon ng mahigit 100 malalaking puwersa, malalaking negosyo, at maging maraming retail broker, na nagtutulungan upang mapunan ang kakulangan ng iba, na bumuo ng isang napakalaking merkado ng mga gamot na may espiritu. Ang pang-araw-araw na kapasidad ng throughput ay lubhang kahanga-hanga. Siyempre, kumita rin ng maraming bangka ang Myriad Treasure Tower sa lugar na ito. Napakabihira ng mga gamot na kailangan ng Tunger's Cleansing Rain Dream Reverting Pill. Makukuha lamang ang mga ito sa isang lugar tulad ng 100 Herb Gathering. Kung kahit ang lugar na ito ay hindi kayang tipunin ang mga ito, magkakaroon lamang ng pagkakataong maging napakaswerte sa hinaharap, o maghintay na mabawi niya ang kanyang lakas pagkatapos ng 1,000 taon. Isang magandang babaeng katulong ang nagtanong kay Mateo nang may mapang-akit ng ngiti, "Sir, maaari ko po bang itanong kung anong mga gamot na pang-spirit ang kailangan ninyo?" Ang 100 Herb Gathering ay may lugar para sa pagtatanong, kaya maaaring maghanap ang mga martial artist ng mga gamot na kailangan nila rito. Ang 100 Herb Gathering ay mayroong nakasisilaw na hanay ng mga spirit medicine, lahat ng antas ng spirit medicine, na may malawak na pagkakaiba-iba, at sa napakalaking bilang. Kung hahanapin man ng mga martial artist isa-isa, sino ang makakaalam kung gaano karaming oras ang masasayang nila? Para dito, bumuo ang 100 Herb Gathering ng isang malawakang array formation at ikinategorya ang lahat ng spirit medicine sa iba't ibang klase sa array formation. Nang pumasok ito sa bodega, kailan ito naibenta, may malinaw na mga record. Sa ganitong paraan, madali itong pamahalaan at maginhawa rin para sa mga martial artist na suriin. Sabi ni Mateo, "Tulungan mo akong tingnan kung may ironwood ash, blackheart seaweed, earth kilin." Naglista si Mateo ng isang malaking grupo ng mga gamot na pang-spirito ng sabay-sabay. Bahagyang gumalaw ang maliliit na daliri ng magandang attendant na iyon, pumasok sa sunod-sunod na spell sa hanay ng mga nasa harap niya. Maya-maya lang, lumabas na ang mga resulta. "Ginoo, ang aming Myriad Treasure Tower at Myriad Realms Chamber of Commerce ay parehong may ironwood ash. Ang Deer Chase Merchanting Association ay may 2 bahagi ng blackheart seaweed." Ang magandang attendant ay nagsalita ng may kumpiyansa at kahinahunan, iniulat ang mga resulta ng pagsisiyasat. Kumunat ang noo ni Mateo nang marinig iyon at nagtanong, "Paano naman ang earth kilin?" Sumagot ang magandang katulong ng nakangiti, "May stock pa ito ngayon, pero baka ubos na ito ngayon." Bago dumating si Sir, nagtanong si Master Carswell tungkol sa earth kilin na ito at pumunta na siya roon ngayon. Sa kasalukuyan, sa 100 Herb Gathering, iisa na lang ang bahagi ng earth kilin. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, "Dahil hindi pa ito na ibebenta, dapat ay maaari pa rin akong pumunta at magtanong, hindi ba? Sabihin mo sa akin ang stall, hindi ito dapat lumabag sa mga patakaran, hindi ba?" Ngumiti ang katulong at sinabing, "Syempre naman, hindi naman ito lumalabag, pwede naman tingnan ni Ginoo." Pero, si Master Carswell ay isang sikat na 6-star alchemy god sa lungsod, ikaw. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, "Sabihin mo sa akin." Walang magawa ang katulong at tanging ang stall lang ang masasabi niya. Ang earth kilin na ito ay isang uri ng spirit medicine. Nakuha nito ang pangalan dahil kamukha nito ang maalamat na banal na halimaw, si kilin. Bihira itong makita. Isang portion lang ang mayroon ng isang malaking 100 Herb Gathering, kaya makikita ang pambihira nito. Ngunit ang earth kilin na ito ay isang pangunahing sangkap upang pinuhin ang Cleansing Rain Dream Reverting Pill.
Kapag nawala na siya ng malay, wala na siyang ideya kung kailan niya ito mahahanap muli. Natural lang na hindi susuko si Mateo. Ayon sa mga tagubilin ng katulong, natagpuan agad ni Mateo ang kwadra. Ngunit nakita niya ang isang matandang lalaki na kasalukuyang namumula hanggang tainga, na tila galit na galit. Ang Earth Kili na iyon ay kasalukuyang tahimik na nakalagay sa isang lalagyan ng jade. Malamang na ang matandang lalaking ito ay si Master Carswell na tinutukoy ng katulong na iyon. Nang makitang hindi na ibenta ang Earth Kilin, nakahinga ng maluwag si Mateo. Mukhang hindi nagkasundo ang 2 taong ito sa transaksyon ng Earth Kilin. Ikaw tong lalaking to, paano ka naman naging matigas ang ulo? Ang Exquisite Jade Heart Recovery Pill ko ay umabot na sa Peak Heaven Grade. Napakalapit na sa Divine Grade. Sinabi ko na gagamit ako ng ibang bagay para mabayaran ka, bakit ayaw mo pang sumuko? Galit na sabi ni Carswell sa may-ari ng stall. 1918. Ang may-ari ng pwesto ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong gawa sa felt, mukhang medyo luma na. Nang makita si Master Carswell na lumilipad palabas ng hawakan, sinabi niya nang may walang pakialam na tingin, nasabi ko na, ang Earth Kilin na ito ay maaari lamang ipagpalit sa isang Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill. Mas mababa pa sa Divine Grade, hindi ito lubusang maipagpalit. Nakaramdam ng pagkainis si Carswell. Itinuro ang ilong ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may sombrerong felt, at sinabing, lumabas ka at magtanong, itong lustrous gold Great Imperial Capital, bukod sa akin, si Carswell, sino pa ang makakapagpino ng isang Peak Heaven Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill? Maliban na lang kung si Lord Flutterfeather mismo ang kikilos, kung hindi, kahit maghintay ka pa ng 10,000 taon, baka hindi ka rin makakuha ng Divine Grade. Ang Exquisite Jade Heart Recovery Pill ay isang level 9 difficulty na rank 5 Divine Pill. Masasabing isa itong rank 5 Healing Holy Medicine. Ang refining difficulty ay hindi naman nakahihigit sa Sun Moon Asher Sky Pill. Kahit para kay Carswell, ang ganitong uri ng alchemy master na kilala sa lahat, na gustong pinuhin ang Divine Grade ay kailangan ding umasa sa swerte. Manipis na linya lamang ang naghihiwalay sa pinakamataas na antas ng langit at antas ng banal, ngunit ang manipis na linyang ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa kalangitan. Iyan ang pagkakaiba ng may alam at hindi may alam. Sa lakas ni Carswell, kung patuloy siyang magpipino, palaging may pag-asa na mapino ang isang Divine Grade. Ganito lang talaga, kahit gaano pa karami o wala ang mga gamot na may espiritu, napakataas din ng presyo. Malamig na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt, kung gayon ay maghihintay ako hanggang sa lumitaw ang isang Divine Grade. Hindi napigilan ni Carswell ang mabulunan ng marinig iyon, isang galit na itsura dahil sa pagkadismaya ang bumalatay sa kanyang mukha. Ikaw! Bakit ang tigas ng ulo mo? Nakita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat na balisa si Carswell, bahagyang humupa ang ekspresyon sa kanyang mukha at sinabi niya habang nakakuyom ang mga kamao, Master Carswell, alam kong napakalakas ng iyong alchemy daw, ngunit ang pinsala ng aking kapatid ay dapat gumamit ng isang Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill. Itong Earth Kilin, hindi ko talaga maipagbibili sa iyo. Patawarin mo ako. Nang marinig ito ni Carswell, hindi sinasadyang nagpakita ng malungkot na ekspresyon ang kanyang mukha. Mahahalata ng isa na talagang hinahangad niya ang Earth Kilin na ito. Kung makakapaglabas ako ng isang Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill, maaari bang ipagpalit sa akin ang Earth Kilin na ito? Kasalukuyang nasa isang hindi pagkakasundo ang 2 tao nang may marinig na boses sa gilid. Sumulyap ang 2 tao ngunit nakita nila ang isang binata na nakasuot ng puting roba na naglalakad papunta sa gilid na ito. Ang binatang ito ay natural na si Mateo. Nang makita ni Carswell ang sitwasyon, mariing ikinuyom niya ang kanyang manggas at nakasimangot na sinabi, saan nanggaling ang maliit na imp na ito, huwag kang manggulo rito. Nang marinig ito ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt, agad siyang nagliwanag. Ngunit nang makita ang batang mukha ni Mateo, agad siyang nawala ng interes. Binata, huwag mo akong pagtawanan, hindi ko kayang maging tampulan ng libangan. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kahit maganda ang lakas ni Mateo, hindi pa rin ito nila kayang makita.
Sa maningning at ginto na dakilang kabisera ng imperyo, ang mga martial artist ng ikapitong langit na Diyos ay mailalarawan na gumagamit ng kasing dami ng buhok ng mga baka, bakit pa sila magbibigay pansin? Lalo na si Carswell, isang late-stage true god realm top powerhouse, high-level 6-star alchemy god. Ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat ay mayroon ding first firmament true god cultivation. Hindi alintana ni Mateo at nakangiting sinabi, wala akong oras para pagtawanan ka. Napakahalaga sa akin ng earth killing na ito. Kung kailangan mo ng exquisite jade heart recovery pill, maaari ko itong ayusin para sa iyo ngayon din. Iabot natin ang pera sa isang kamay, at ang mga gamit sa kabila. Agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao ang mga sinabi ni Mateo. Saan nanggaling ang batang ito, para manggahas na agawin ang mga gamot na may kinalaman sa espiritu mula kay Master Carswell? Sinabi pa niya na pipinuhin niya agad ang isang divine grade exquisite jade heart recovery pill. Ang trumpetang ito ay talagang malakas ang tunog. Hey! Walang hiya talagang pagyayabang. Kahit si Master Carswell ay kailangang sumugal sa pagpipino ng exquisite jade heart recovery pill. Maaari kayang siya, isang maliit na 5-star alchemy god, ang makapagpino nito. Malinaw na napakataas ng reputasyon ni Carswell. Maraming eksperto na naroon ang pamilyar sa kanya. Isang celestial deity realm na lumabas mula sa alam ng Diyos ang nagsabing pipinuhin niya ang isang divine grade exquisite jade heart recovery pill, ang ganitong uri ng palabas ay talagang nakakatawa. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, nalungkot si Carswell at sinabi, "Binata, kilala mo ba kung sino ang matandang ito?" Para talagang manggahas na agawin ang isang bagay mula sa matandang ito. Tumingin si Mateo kay Carswell at nakangiting sinabi, "Alam ko naman. Ikaw si Master Carswell. Pero itong exquisite jade heart recovery pill, hindi ba't hindi mo ito kayang pinuhin? Dahil hindi mo ito kayang pinuhin, hindi mo naman pwedeng hayaang masayang lang ang earth killing na ito dito, di ba? Master Carswell, mataas ang prestihiyo mo at may respeto ang lahat, kung kaya mong gumamit ng divine grade exquisite jade heart recovery pill, natural na hindi ka lalabanan ng batang ito." Nang marinig iyon ni Carswell, hindi napigilan ang mukha niya na umitim. Paano naging ganoon kadaling pinuhin ang divine grade exquisite jade heart recovery pill? Kung kaya naman niya itong alisin, bakit pa niya kailangang magsalita ng kalokohan dito? Humph! Puro kalokohan, kailangan mo ring maging handa sa pagyayabang, ha? Hindi naman sa nagyayabang ang matandang ito, pero sa lustrous gold great imperial capital na ito, bukod kay Lord Flutterfeather, walang sinuman ang may lubos na tiwala na kayang pinuhin ang isang divine grade exquisite jade heart recovery pill. Para naman sa ibang mga tao, halos kapantay lang ng matandang ito ang kanilang lakas. Isang gahig lang ang layo sa matandang ito. Natural lang na umaasa rin sila sa swerte. Sabi mo kaya mo itong pinuhin. Sino ang maniniwala? Sabi ni Carswell nang may mapanghamak na tingin. Nang marinig ito ng iba, palihim silang tumango, at kinutya nila si Mateo dahil sa labis na pagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan sa kanilang mga puso. Natural lang na hindi nagyayabang si Master Carswell, natural lang na may kumpiyansa siyang sabihin ang mga salitang ito. Walang sino man ang makakaramdam na mayroong anumang hindi naaangkop. Pero ang mga sinabi ni Mateo, iyon ay pagmamayabang. Sa loob ng ilang sandali, sunod-sunod na nanunuyang boses ang umalingaw-ngaw sa paligid, kinutya si Mateo. Tumingin si Mateo sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt at nakangiting sinabi, "Senyor, maghintay ka muna sa pag-iimpake ng mga gamit sa kwadra, at maghintay ka muna rito sandali. Babalik din itong si Carswell, ha?" Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat ay tumingin kay Mateo nang may hinalang tingin at malamig na sinabi, "Kung talagang makakapagdala ka ng divine grade exquisite jade heart recovery pill, natural na sa iyo ang earth killing na ito." Gaya ng sabi niya, hindi naman talaga ito sineryoso ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat. Natural lang na alam niya ang reputasyon ni Carswell at ayaw niyang masyadong makasakit ng damdamin, kaya naman sinabi niya ang mga salitang iyon. Kahit sabihin pang mas malakas si Mateo kaysa kay Carswell, hindi siya maniniwala kahit pabugbugin pa siya hanggang mamatay.
Tumango si Mateo at agad na tumalikod at umalis. Malamig na sumingot si Carswell at natural na hindi niya ito pinansin. Kalimutan mo na isa lamang itong 5-star alchemy god, kahit na dumating ang isang 6-star alchemy god, mayroon din siyang sapat na kumpiyansa para maramdaman na mas mababa ang kabilang panig sa kanya. Isang batang walang kalansay sa Celestial Deity Realm na ang edad ng kalansay ay hindi hihigit sa 1,000 taong gulang kayang pinuhin ang isang Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill. Isang kwentong pantasya. Pagkaalis ni Mateo, nagtanong siya tungkol sa mga gamot na kailangan para mapino ang Exquisite Jade Heart Recovery Pill. Kahit hindi niya pinansin ang ibang bagay, ang kanyang mga kilos ay nakapukaw pa rin ng atensyon ng maraming tao. May mga taong hindi naniniwala sa ganitong erehiya at sumunod pa nga kay Mateo para gumala sa loob ng 100 Herb Gathering. Bagamat ang Exquisite Jade Heart Recovery Pill ay isang level 9 difficulty medicinal pill, kumpara sa Cleansing Rain Dream Reverting Pill, mas karaniwan ang mga medicinal pill na kailangan. Iba't ibang pangunahing paksayon ang may hawak ng imbak, kaya mabilis itong natipon ni Mateo. Siyempre, medyo mahal din ang halaga nito para sa kanyang mga Divine Essence Stone. Pero nakuha na ng kasalukuyang Mateo ang mana ng Purple Extreme Hall at kabilang din sa Southridge 10 Cities. Kahit na malaki ang binawasan niya ng buwis, isa rin siyang ganap na baguhang mayaman. Natural lang na hindi mahirap bumili ng mga gamot na ito. Sa loob ng 100 Herb Gathering na ito, maraming tao ang nagpapalitan ng mga medicinal pills. Natural na kagamitan ng mga pill refining room. Tinipon ni Mateo ang mga gamot na pang-spiritual at umupa ng isang pill refining room at sinimulang pinuhin ang tableta. Sa labas ng pill refining room, isang grupo ng mga tao ang nakapalibot doon, nag-iingay na gustong magsalita. Talagang nag-refine ng mga table tas ang batang ito. Ang mga spirit medicine na binili niya, malamang ay gumastos siya ng hindi bababa sa 1 milyong middle grade divine essence stones, di ba? Naku po. Huwag mong tingnan kung gaano kabata ang batang ito. Mayaman talaga siya. Hey, isipin mo na lang na isa siyang basura. Ang mga katulad niya ay gusto ring magpino ng isang Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill. 1919. Lumabas. Lumabas ang batang ito. Gaano nakatagal, tapos na ba siya sa pagpipino? Punihin mo ang puwet ko. Natural lang na palpak ito. Sa maikling panahon lang na ito ay kayang pinuhin ang isang level 9 difficulty na medicinal pill. Pagkalabas ni Mateo, agad itong nagdulot ng kaguluhan. Masyado siyang mabilis lumabas, wala pang 4 na oras ang ginugol niya. Sa lohikal na pagsasalita, mas mahirap itong pinuhin kung mas mataas ang kahirapan ng medicinal pill. Sa ganitong uri ng medicinal pill, natural na mas matagal ang oras na gugugulin ng Exquisite Jade Heart Recovery Pill. Kahit para sa isang master na tulad ni Carswell, ang paggugol ng 8 hanggang 10 oras, 12 hanggang 14 na oras ay isang normal na pangyayari. Pumasok si Mateo sa pill refining room nang wala pang 4 na oras mula simula hanggang katapusan, ano pa ang kaya niyang pinuhin? Talaga bang uminom siya ng level 9 difficulty na medicinal pills para maging repolyo sa mga kalye? Kahit papaano ay pino pa rin. Natural lang na hindi sila maabala ni Mateo pagdating sa mga mapanghimasok na taong ito. Hinati niya ang mga tao habang naglalakad siya patungo sa pwesto ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila maiwasang mamangha sa mga mukha. Talaga bang pumunta ang batang ito? Humihingi ng gulo. Man! Ang bilis naman makabalik ng batang ito. Isang malaking grupo ng mga tao na dumagsa ang natural na nakaagaw ng atensyon ni Carswell at ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat. Pagkaalis ni Mateo, hinabol niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt at nagdaldal ng matagal. Ngunit ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt ay hindi nangako hanggat hindi tiyak ang tagumpay at iginiit na makita ang Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill bago niya ito bitawan. Nang makitang papalapit si Mateo, nakangising sinabi ni Carswell, "Baho mong bata, ang lakas ng loob mong pumunta. Huwag mong sabihin sa akin na nakapag-refine ka na ng isang Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill sa maikling panahon na ito.
Nang tumingin ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat kay Mateo, ang mga mata nito ay nagpapakita ng naiinip na tingin ngunit hindi nagsalita. Siyempre naman. Kung hindi, ako ba, na isang junior, ay talagang maglalakas loob na pagtawanan kayong dalawa. Ngumiti si Mateo at sinabi. Gaya ng sinabi niya, kumuha si Mateo ng isang maliit na bote na may selyo at inihagis ito sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat. Tinanggap ito ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat at tiningnan ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi lang siya, naging seryoso rin ang ekspresyon sa mukha ni Carswell. Sa pamamagitan ng maliit na bote, makikita ng isa na ang kulay ng medicinal pill ay napakaganda, na nagbibigay sa mga tao ng nakakapreskong pakiramdam. Hindi na kailangang sabihin, ang kalidad ng gamot na ito ay tiyak na napakataas. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt ay naglubog ng kaunting banal na sentido sa maliit na bote, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay lalong naging gulat. Kasunod noon, isang tingin ang bumungad sa akin na puno ng matinding tuwa. Iba ang pagtingin sa kulay, kailangan pa ring subukan kung ito ba talaga ay isang divine grade medicinal pill. Nakatitig ang lahat sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt, ang ekspresyon niya ay nahawaan ng mga tao sa paligid, dahilan para magulat din ang lahat. Maaari kayang sa loob ng maliit na bote na ito ay talagang isang divine grade exquisite jade heart recovery pill. Tahimik na tiningnan ni Mateo ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat at hindi nagsalita. Gamit ang kasalukuyan niyang lakas, kahit ang pagpino ng isang malawak na Spirit Exquisite Jade Heart Recovery Pill ay napakadali, lalo na ang pag-usapan ng isang Purple Spirit Divine Pill. Bigla, marahang itinulak ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat ang jade box na naglalaman ng Earth Kilin, itinulak ito sa harap ni Mateo, at sinabing, sa iyo na ang Earth Kilin na ito. Mas maganda pa ang kalidad ng medicinal pill kaysa sa inaasahan ko. Kung kailangan mo ng iba pang kabayaran, huwag mag-atubiling iba ang iyong bibig. Isang pangungusap ang ikinagulat ng lahat. Ay isa ba talaga itong Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill? Malamang nalalabo na ang paningin ko. Maaari kayang mas malakas pa ang lakas ng alchemy daw ng batang ito kaysa kay Master Carswell. Nagpumilit si Master Carswell na magpahinga ng kalahating araw dito at ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat ay ayaw kumalma. Ngayon, ibinigay niya talaga ang Earth Kilin sa binata na ito ng ganoon lang. Masyadong matindi ang epekto ng eksenang ito sa lahat. Sa mga dakilang kabisera ng imperyo, hindi bihira ang mga pildores na panggamot na may antas na banal. Ngunit ang mga pildores na panggamot na may antas na siyam na banal ay bihirang makita. Ang hirap ng level 9 medicinal pills, masasabing ang bawat isa ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Madaling matagpuan ang antas langit, mahirap hanapin ang antas Diyos. Pero ngayon, nakalabas na si Mateo ng isang divine grade level 9 medicinal pill, paano sila hindi magugulat? Isa pa, naroon si Carswell, ang Panginoong ito na inihahambing sa tabi, ang pagkabiglang ito ay lalong tumindi. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay para kunin ang Earth Kilin, ngunit narinig niya ang malakas na sigaw ni Carswell, sandali lang. Kumunat ang noo ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat at sinabing, Guro, ngayong tapos na ang transaksyon, maaari kayang gusto ni Guro na sirain ang kasunduan. Sa 100 Herb Gathering, ang transaksyon ng mga bagay ay ibinigay ng isa at tinanggap ng isa pa. Ang pagsira sa mga kasunduan dito ay isang napakabigat na krimen. Kahit para sa isang taong tulad ni Carswell, hindi niya ito kayang tiisin. Hindi sumagot si Carswell. Iniabot niya ang kanyang kamay sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt, at sinabing, tingnan ko muna ang gamot. Nag-atubili sandali ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt, ngunit sa huli, iniabot pa rin niya ang maliit na bote. Hindi siya nag-aalala na baka masira ni Carswell ang medicinal pill, dahil hindi niya kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Tinanggap ni Carswell ang maliit na bote at sumipsip din ng kaunting banal na sentido sa loob nito. Di nagtagal, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging komplikado at gulat, tulad ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat kanina. Bro,
Nasaan na ang mga magulang mo? Seryosong tanong ni Carswell kay Mateo. Matanda na. Natigilan si Mateo nang marinig iyon. Tigilan mo na ang pagkukunwaring walang alam. Kung titingnan mo ang edad mo sa buto, siguradong hindi ka lalagpas sa 2,000 taong gulang. Kung kaya mong pinuhin ang isang exquisite jade heart recovery pill na halos kasing laki ng malawak na spirit divine grade sa maliit mong edad, hindi ba't nasayang lang ang maraming taon ng matandang ito? Sabi ni Carswell. Nang marinig ito, ang mga nakapalibot na tao ay nagpakita ng isang biglaang pagkaunawa. Oo. Ang batang ito ay tiyak na nagmula sa isang dakilang pamilya ng alchemy. Tiyak na mayroong isang napakalakas na Diyos ng alchemy na may mataas na antas sa likod niya. Ang lakas ng mataas na antas na Diyos ng alkemiya na iyon ay hindi bababa sa anumang paraan na mas mababa kay Master Carswell. Maaaring mas malakas pa siya kaysa sa kanya. Kung hindi, hindi rin ito seseryosohin ni Master Carswell. Kung tungkol naman kay Mateo na gumugol ng 2 hanggang 4 na oras para linisin ang tableta kanina, iyon ay para lang itago ang mga mata ng mga tao. Pagkarinig sa mga salita ni Carswell, nagpakita ng kakaibang ekspresyon ang mukha ni Mateo. Maaari kayang masyadong kahanga-hanga ang kanyang pagganap. Hindi talaga naniniwala si Carswell na pino niya ang medicinal pill. Kung pinino niya ang isang malawak na spirit divine pill, iisipin kaya ni Carswell na ang makapangyarihang nasa likod niya ay si Lord Medicine Ancestor. Pinino ko ang gamot na ito, walang pakialam na sabi ni Mateo. Tumingin si Carswell kay Mateo at seryosong sinabi, "Binata, magandang bagay ang pagnanais na maging sikat, pero kailangan mong umasa sa sarili mong kakayahan. Sa ugali mo, kahit na maging sikat ka pa, kung may ibang taong talagang pupunta para humingi ng gamot, ano ang gagawin mo? Hindi naman masama ang pinagmulan mo, huwag mong saktan ang sarili mo." Malinaw na hindi naniwala si Carswell sa mga sinabi ni Mateo. Lumabas si Mateo at naglakad ng isang ikot, at gumugol lamang ng wala pang 4 na oras at pagkatapos ay kumuha ng isang purple spirit divine pills. Sa pananaw ni Carswell, ito ay hindi sinasadyang paglalantad ni Mateo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatangkang pagtakpan ang mga bagay-bagay, umaasang maniniwala ang iba na ang gamot na ito ay pinino niya. Sa totoo lang, sa isip niya, nagkataon lang na may hawak si Mateo ng divine grade exquisite jade heart recovery pill. Kung galing siya sa isang makapangyarihang pamilya ng alchemy, normal lang na magdala ng ilang nakapagpapagaling na banal na gamot. Ang ganitong uri ng pagmamataas, ay sadyang nagpahamak kay Carswell. Sa tabi, sina Chen, Bale at Cooper ay talagang hindi na makarinig at akmang sisigat na sana ng ilang salita ngunit pinigilan sila ni Mateo gamit ang isang senadorias ng kamay. Mahusay ang lektura ni Master Carswell, natuto na ako ng leksyon sa junior na ito. Gayunpaman, hindi sumusunod sa akin ang mga magulang ng pamilya ko. Natatakot ako na mabaigo ako kay Master, nakangiting sabi ni Mateo. Naunawaan ni Mateo sa kanyang puso na kahit paano niya ipaliwanag, malamang na hindi ito paniniwalaan ng matandang ito, kaya't sumunod na lamang siya sa kanyang mga sinasabi. 1920. Pagkarinig sa mga salita ni Mateo, ang mukha ni Carswell ay nagpakita ng kaunting awa. Ang isang alchemist na may kakayahang pinuhin ang isang mataas na kalidad na exquisite jade heart recovery pill ay talagang isang napakalakas na figure. Para makarating sa kanyang kaharian, ang kakayahang makipagpalitan ng mga pointer sa isang karakter na tulad niya ay mas mahalaga kaysa sa isang earth killing. Tumingin si Carswell kay Mateo at tumango, "Bata, kailangan mong mag-cultivate ng mabuti dahil sa isang napakalakas na figure. Ang matuto ng 10% hanggang 20% ng kanyang mga kakayahan ay sapat na para makinabang kahabang buhay." Ang pag-amin ni Mateo sa kanyang pagkakamali ay nagpaga ng impresyon niya kay Mateo. Ang isang pagkakamaling inamin ay bahagyang naitama. Hindi lang niya napansin kung gaano kakaiba ang ekspresyon ni Chen, Bale at Cooper sa likod ni Mateo. Ngumiti si Mateo nang marinig ito at sinabing, "Oo, tiyak na magsisikap si Junior mula ngayon." Kung gayon, maaari bang itabi ng Junior na ito ang earth killing na ito? Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Carswell. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinenyasan si Mateo na huwag itong ibigay. Napakahalaga ng earth killing na ito.
Hindi ito mabibili sa pamamagitan lamang ng pera. Kung hindi niya ito makukuha sa pagkakataong ito, wala siyang ideya kung kailan niya ito magkakaroon ng pagkakataong makatagpo muli sa susunod. Natural lang na hindi rin magiging magalang si Mateo, marahang ikinaway ang kanyang manggas at itinago ang Earth Kilin. Bata, ano ang pangalan ng kapatid ng pamilya mo? Taga saan ka? Malinaw na hindi pa rin sumusuko si Carswell, gusto pa ring magtanong tungkol sa pinagmulan ni Mateo. Paano kaya makakagawa ng background si Mateo? Kaya binaliwala na lang niya ito at sinabing, Guro, paulit-ulit na pinaalalahanan ako ng pamilya ko na huwag kong ibunyag ang background ko kapag naglalakbay sa labas. Kung hindi, papatawan ako ng parusa ng pamilya. Pasensya na talaga. Nang marinig iyon ni Carswell, napabuntong hininga na lamang siya nang may kawalan ng magawa, tumalikod, at umalis. Itinago ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt ang medicinal pill at sinabi kay Mateo, Kapatid, kahit na ang nasa katanghaliang gulang na ito ay hindi mo personal na pinino, malaking tulong ito sa akin. Ang halaga ng iyong medicinal pill ay higit na nakahihigit sa Earth Kilin. Ano man ang mga kondisyon na kailangang idagdag, huwag mag-atubiling magsalita. Sa simula, ang halaga ng isang level 9 difficulty rank 5 divine pill ay natural na mas mataas kaysa sa isang rank 5 spirit medicine. Napakabihira lang talaga ng Earth Kilin. Ganoon lang kadaling ipataas ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat ang presyo, at gamitin ito para ipalit sa isang divine grade exquisite jade heart recovery pill. Kahit isa siyang True God powerhouse, kahit pa mapilitan siyang bumili ng Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill, kahit basagin pa niya ang kanyang mga kaldero at kawali para ibenta bilang scrap iron, hindi rin niya ito kayang bilhin. Isang Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill, kahit si Carswell ay hindi kayang pinuhin ito, may isip kung gaano ito kahalaga. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi na kailangan, isang gamot lang. Hindi naman ganoon kahalaga iyon. Isipin mo na lang na parang nakikipagkaibigan ka na. Bahagyang nagulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng sombrerong felt, halatang hindi niya inaasahan na si Mateo pala ay napakabukas palad. Pero habang iniisip iyon, nakaramdam din siya ng ginhawa. Dahil sa pinagmulan ni Mateo, malamang ay wala talaga siyang pakialam sa kaunting kabayarang iyon, tama ba? Kapatid, makikipagkaibigan ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, isipin mo na lang na may utang ako sa iyo. Kung kailangan mo ng tulong mula sa akin, Wozin, huwag kang mag-atubiling magsabi. Ikinuyom ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng felt hat ang kanyang mga kamao, tumalikod, at umalis. Sa loob ng pill refining room ng 100 Herb Gathering, parehong nag-aalangan ang mga mukha ni Chen Bale at Cooper. Niyakap ni Tonger si Treasure Pig. May bahid ng pagkadismaya na sumilay sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, ang matandang punk na iyon ay malinaw na naghahanap ng paraan palabas, talagang katawa-tawa. Sabi ni Chen Bale. Hindi kayang pinuhin ng matandang iyon ang medicinal pill ng mag-isa, pero sumukat pa rin siya gamit ang sukatan ng isang maliit na tao, hindi naniniwalang ikaw ang nagayos ng medicinal pill, napakabiro. Walang hiya. Sabi ni Cooper. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi pakikipagkompetensya lang. Ang sarili mong lakas ay nasa sarili mo lang, hindi mo na kailangan ng pagkilala ng ibang tao. Sa sandaling masaksihan nila ang kapangyarihan mo, bakit pa kailangan pang magbigay ng anumang paliwanag? Nanliit ang mga mata ni Cooper at Chen Bale, pinag-iisipan ang mga sinabi ni Mateo. Maging si Tonger ay tumingin din kay Mateo nang may gulat. Matagal na siyang nabuhay at inakala niyang matagal na niyang nakikita ang kawalan ng material na mundo ngunit natuklasan niya na mas mababa pala siya sa isang bata. Matagal nang nalampasan ang kalagayan ng pag-iisip ni Mateo ang makamundong aspeto. Hindi rin nakakapagtaka na kaya niyang makamit ang mga kasalukuyang tagumpay. Tumingin si Mateo kay Tonger at sinabing, maswerte ka rin, at itinuturing din na disente ang swerte ko. Sa kabuuan, naipon na ang mga gamot para sa espiritu. Maaari ng simulang pinuhin ang gamot na ito. Sabi ni Tonger, kahit na magtagumpay ito sa pagpino o hindi, may utang na loob ako sa iyo.
Para sa isang makapangyarihang Empyrean, ang pagiging katulad ni Tanger ay malinaw na hindi katanggap-tanggap. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, walang sino man ang gustuhin nito. Kahit na nakolekta nila ang mga gamot na pang-spiritual, pinanatili pa rin ni Tanger ang isang konserbatibong saloobin kung magtatagumpay ba o hindi si Mateo sa pagpipino ng tableta. Natural lang na hindi naniniwala si Tanger sa lakas ni Mateo. Ang Cleansing Rain Dream Reverting Pill ay hindi talaga isang ordinaryong medicinal pill. Napakahirap ng pagpino nito. Kahit sa mga medicinal pills na may level 9 difficulty, napakahirap din itong pinuhin. Ang ganitong uri ng medisina ay kabilang sa napakabihirang uri. Halos walang sino man sa mundong ito ang nakarinig nito noon, at kakaunti lamang ang nakakaalam kung paano ito pagandahin. Ang mga gamot na ginagamit sa medicinal pill na ito ay kabilang din sa mga kakaibang uri na iyon. Ang kawalan ng katiyakan ay kumakatawan sa labis na limitadong paggamit. Hindi ko pa nga ito naririnig noon, paano ko pa ito mapapaganda? Ang ganitong uri ng hindi kilalang gamot na ito ay isang malaking hamon sa bawat alchemist. Kalimutan mo na si Mateo, kahit noong nasa kasagsagan pa si Tanger, hindi niya ito kayang pinuhin ng husto. Kung hindi dahil sa naabot ni Mateo ang ganap na kaluwalhatian sa Dao Realm, hindi rin niya hihilingin kay Mateo na pinuhin ang medicinal pill na ito. Tumanggaw si Mateo at sinabing, maghintay kayo sa labas ng silid. Kailangan kong mag-isa ng ilang araw para maunawaan ang mga katangiang panggamot ng mga gamot na ito. Tutal, wala nang pangalawang pagkakataon. Nang dumating ang ilang tao sa silid sa labas, biglang kinabahan ang ekspresyon ni Tanger. Panginoon Tanger, kikilos na ang aking Panginoon, ano pa ang iyong ikinababahala? Simula nang sundan ko siya, ngayon lang ako nakakita ng gamot na hindi niya kayang pagalingin. Nang makita ang kinakabahang itsura ni Tanger, natawa si Cooper sa sinabi niya. Umikot ang mga mata ni Tanger at pabulong na sinabi, ano ba ang alam mo? Ang bigat ng Earth Kilin ay sapat lamang para mapino ni Mateo ng isang beses, wala nang pagkakataon para sa pangalawang pagsubok. Kaya naman, si Mateo ay lubos na maingat. Naunawaan ni Tanger ang hirap ng pagpino. Natural lang na mas naunawaan niya ito kaysa sa iba. Ang kakayahang pinuhin ng level 9 difficulty na Exquisite Jade Heart Recovery Pill ay hindi nangangahulugang magagawang pinuhin ang katulad na difficulty na Cleansing Rain Dream Reverting Pill. Ang pagpino ng tableta ay isa pang anyo ng cultivation. Kung sabihin nating ang pag-unawa sa alchemy ay panloob na lakas, kung gayon ang pag-unawa sa pharmacology ay panlabas na lakas, isa. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng panloob at panlabas na pag-unlad makakamit ng isang tao ang isang mataas na kalidad na gamot. Pero napakababa ng posibilidad na lumitaw ang Ironwood Ash, Blackheart Seaweed, Earth Kilin, at ang mga spirit medicine na ito. Isang pagkakataon lang ang mayroon si Mateo. Kung hanggang saan niya mapapahusay ang medicinal pill, iyon ang magdedetermina kung hanggang saan niya mauunawaan ang mga spirit medicine na ito. Hiniwa niya ang isang napakaliit na piraso mula sa gamot na spirit, at maingat na dinanas ang teorya ng medisina ng mga gamot na spirit na ito. Ang pamamaraang ito ay lubhang unilateral. Dahil ang bawat bahagi ng spirit medicine, ang mga piraso ng batas na nakapaloob dito ay magkakaiba. Mahihinuha lamang ni Mateo ang mga katangiang panggamot ng buong spirit medicine sa pamamagitan ng maliit na pirasong ito. Pagkatapos, kinailangan pa niyang mahinuha ang buong proseso ng pagpino ng tableta ayon sa formula ng tableta. Ang prosesong ito ay naging lubhang komplikado. Kahit na mayroon pang kasalukuyang soul force si Mateo, pakiramdam niya ay masyado na itong mabigat para sa kanya. Pero wala siyang pagpipilian. Kung hihigit pa rito, makakaapekto ito sa pagiging pino ng gamot. Bukod pa rito, sa mga gamot na ito na may espirito, kalahati ang hindi pa nagagamit ni Mateo noon. Kailangan siyang puntahan at maingat na maranasan ang bawat uri. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.